Ang iyong lolo ay ang kinatatakutang S-Class na Fierce Beast, ang Purple Gold Mad Lion. Ang iyong lola naman ay ang maalamat na SS-Class na Divine Beast, ang Jade Scale Serpent Emperor. Bilang taglay mo ang dugo ng dalawang pinakamakapangyarihang lahi, dapat sana'y ikaw ang henyong tinitingala ng lahat. Ngunit, sa panahong ito kung saan lahat ng tao ay nagigising ang kanilang beast soul, ikaw ay nagising lamang sa isang luma at sira-sirang bahay na bato na walang kabuhay-buhay. Ito na ba ang supling ng pinakamataas na lahi? Nag-awaken lang pala ng isang gusaling walang permit, habang puno ng pangungutya ang mukha ng mga guro at estudyante. At nilulunod ka ng kanilang mga tawanan na parang alon. Mula sa kaibuturan ng sirang bahay na itinuturing na basura, biglang umalingaw-ngaw ang isang dagandong na nagpayanig sa kaluluwa. Binabati kita, host. Nagising mo ang nag-iisang hidden weapon type na Martial Soul, ang 10 Region Divine Temple. Kumpletuhin ang 10 pagsubok, at maaari mong i-unlock ang 10 sinaunang mababangis na halimaw, upang muling isulat ang alamat. Ngayong araw ang awaken ng Grand Ceremony ng Star Sea Monster Academy. Sa ilalim ng tingin ng lahat, ang campus belle at girlfriend mong si Sulwaner ay dahan-daang umaakyat sa awaken ng platform. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maladyadeng kamay, at marahang ipinatong ito sa nagniningning na awaken ng stone. Sa sumunod na segundo, isang nakakasilaw at maningning na liwanag ang biglang sumabog, at agad itong lumamon sa buong awaken ng plaza. Sa tindi ng silaw, hindi may dilat ng lahat ang kanilang mga mata. Matapos ang nakabibinging katahimikan sa buong lugar, sumabog ang mga sigaw ng pagkamangha na yumanig sa buong paligid. Sobrang lakas ng aura niya. Siguradong A-class talent yan, pinakamababa na. Baka nga umabot pa sa S-class. Dahan-daang nawala ang liwanag. Sumailalim sa isang kamangha-manghang pagbabago ang katauhan ni Sulwaner. Nag-anyong isa siyang halimaw na kawangis ng USA na may katawang balot sa mga balahibong kulay asher at ginto. Ang halimaw ay walang iba kundi ang maalamat na S-class na Asher Feather Spirit Deer. Isa pa, napakabihira nitong healing type na halimaw. Isang garantisadong top-tier support healer. Tandaan nyo, ang healing ability ng Asher Feather Spirit Deer sa gitna ng labanan ay sobrang lakas. Napakalakas ng heal nito at hindi basta-basta nauubusan ng stamina. Kahit sa ang top tier na Holy Guild siya sumali, tiyak na pag-aagawan siya. Ang kalidad ng na-awaken na halimaw ay nahahati mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa 7 level, D, C, B, A, S, SS, at SSS. 7 antas sa kabuuan. Sa normal na sitwasyon, ang paggising ng isang B-level na halimaw ay itinuturing ng henyo sa mata ng lahat. Kung S-level naman, iyon ay isang pambihirang talento, ang pinakamagaling sa lahat. Ang mga SS level naman ay ang mga pinakamalalakas na nilalang sa buong Daksha. At para sa maalamat na SSS level, wala pang 10 tao sa buong Daksha ang nagtataglay nito. Sa sandaling ito, si Sulwaner, walang duda na napakaliwanag ng kanyang kinabukasan. Nagniningning siya, magaan ang mga hakbang niya habang papalapit sa iyo. Wala na ang dating lamang sa kanyang mga mata. Tanging isang casual na tingin na lang ang natira. Palamig ang kanyang boses nang sinabi niya, mamaya, galingan mo. Malinaw mong naramdaman ang panlalamig sa pakikitungo ni Sulwaner. Naintindihan mo na, matapos ang isang tahimik na pagtango, tumalikod ka at naglakad papunta sa awaken ng platform. Sa sandaling dumampi ang palad mo sa awaken ng stone. Isang malamlam na kulay abong liwanag ang dahan-daang umilo. Sa kalangitan, isang malabong anino ng isang palasyo ang lumitaw. Agad na nagtawanan ng lahat, seryoso, pare. Mukhang naligaw ka ng pinuntahan. Yung iba, mababangis na halimaw ang nagigising. Ikaw naman, ang galing mo. Isang bahay ang nagising mo. At ang pinakamalala pa, itong bahay ay D-level lang pala. Wala nang pag-asa. Tapos na ang batang to, wala nang silbi. Alisin na yan. Alisin na yan. Puno ng pangungutya at tawanan ng iyong paligid. Pero walang bahid ng hiya sa iyong mukha. Sa halip, mayroon kang kakaibang ekspresyon. Sa susunod na segundo, isang Metro TN Miote. Isang malamig at parang makinang boses ang umalingaw-ngaw sa iyong isipan. Congratulations, host, sa matagumpay na pag-ugnay sa 10 malulupit na templo. Kumpletuhin ang 10 pagsubok na inilabas ng templo. At madyay gising mo ang 10 sinaunang malulupit na halimaw. Unang pagsubok, nagsimula na, pakiusap, sa loob ng 1 minuto. Lunukin ang awaken ng stone na nasa harapan mo. Kapag dinurog ang awaken ng stone, ituturing itong bigong misyon. Automatikong mawawala ang iyong koneksyon sa templo ng Distrito 10. Tagumpay ang misyon. Maaaring makuha ang SSS class na kapangyarihan ng Taotay. Nagulat ka, napatingin ka sa awaken ng stone na nasa iyong harapan. Komplikado ang iyong ekspresyon. Samantala, nangingitim sa galit ang mukha ng punong gurong si Wang Dezi na nasa ibaba ng entablado. Inutusan niya ang Dean na nasa kanyang tabi. Huwag mong hayaang sayangin ng walang kwentang yan ang oras ng lahat. Puntahan mo siya at sabihin mo. Tinanggal na ang kanyang karapatang kumuha ng college entrance exam. Ngayon din, kailangan niyang asikasuhin ang pag-alis niya sa eskwelahan. Umalis sa dormitoryo. At sa loob ng 1 buwan, kailangan niyang bayaran ang lahat ng kanyang utang sa matrikula. Kung hindi, ay demanda natin siya. Opo, punong guro. Tumango ang Dean bilang pagsang-ayon. At mabilis na umakyat sa awakening stage. Mula sa itaas, tiningnan kanya ng may pagmamaliit. Malamig ang kanyang boses, mayroon akong ipapaalam sa'yo. Dahil 1 taon ka nang hindi nagbabayad ng matrikula. Napagdesisyonan ng eskwelahan na paalisin ka na. Kailangan mong umalis sa dormitoryo sa loob ng 1 araw. Ang utang mo sa matrikula ay dapat bayaran sa loob ng 1 buwan. Kung hindi, gagamit kami ng legal na paraan para panagutin ka.
Pagkatapos niyang magsalita, inihagis niya sa harap mo ang isang sulat ng pagpapatalsik. Sa sandaling iyon, lumapit din si Sulwaner sa gilid ng awakening stage. Puno ng pang-aalipusta at pagkawalang bahala ang kanyang mga mata, pinag-isipan kong mabuti. Hindi talaga tayo para sa isa't isa. Nagising sa akin ang S-class na Asher Feathered Spirit Deer. Samantalang ikaw, isang walang kwentang D-class na bagay lang ang nagising sa'yo. Magkaiba na ang mundo natin mula ngayon. Ngayon, para sa akin, wala ka ng silbi. Maghiwalay na tayo. Pagkabitaw ng mga salitang iyon, tinalikuran na niya ito at umalis. Walang bahid ng pag-aatubili. Muling umalingaw-ngaw ang parang makinang boses sa kanyang isipan. May halong pagmamadali, 5 segundong countdown. Pakiusap, host, lunukin agad ang awakening stone para makumpleto ang pagsubok. Kung hindi, automatikong kakalas ang 10 Regions Temple. 5, 4, sige. Kung kailangang lunukin, lulunukin ko. Sa muling pagkabuhay na ito, ayaw mo nang muling maliitin o year-akan ng kahit sino. Hindi ka na nagatubili, yumuko ka at pinulot ang awakening stone. At walang pag-aalinlangang isinubo ito. Ang eksenang ito, ang siyang nagpatigil sa tawanan ng lahat. Natulala ang lahat ng tao. Lubos na natigilan. Sa sumunod na segundo, hinayla ang iyong kamalayan ng isang napakalakas na puwersa. Papasok sa isang maringal at malawak na templo. Ang 10 Fierce Temple. Sa loob ng templo, nakatayo ang 10 dambuhalang anino ng halimaw na nababalot ng kadiliman. Nakakakilabot ang kanilang aura. Bigla, ang mga mata ng isa sa mga anino ay biglang nagliwanag na parang dugong pula. Kasunod nito, nagpakawala ang dambuhalang halimaw ng isang dagandong na yumanig sa buong kalawakan. Ang mga bituin sa kalangitan ay tila hinihila ng isang hindi nakikitang puwersa. At lahat ay pumasok sa malalim at dambuhalang bibig nito. Tubos kang nabigla sa tanawing nasa iyong harapan. At isang bagay ang pumasok sa isip mo, kinakain nito ang araw, buwan, at mga bituin. Ito ba ang maalamat na Super SSS class na Dalo Tautay? Hindi ka makapaniwala na nagising mo ang ganitong walang kapantay na Divine Beast. Kasabay nito, isang malaking agos ng impormasyon ang pumasok sa iyong isipan. Binabati kita, host, sa pagkumpleto ng unang pagsubok ng Tautay. Maaari ka nang malayang mag-transform sa Super SSS class na Dalo Tautay. At matanggap ang talent inheritance ng Tautay. Unang talento, Infinite Devour. Kayang lamunin ang lahat ng bagay sa langit at lupa. Pagkatapos lamunin, maaari itong gawing purong enerhiya. 100% magpapalusog sa sarili. Walang kahit anong nasayang. Ikalawang talento, walang hangganang pagnanakaw. Maaaring nakawin ang talento ng iba para sa sariling kapakinabangan. Maaari lang gamitin ng isang beses kada araw. Ang taong ninakawan ay tuluyang mawawalan ng talentong iyon. At hindi maaaring lumampas sa isang malaking antas ang lakas ng target kumpara sa host. Ikatlong talento, kalimutan ng brutal na katakawan. Pagkatapos pumasok sa estado ng matinding galit, ang atake, depensa, at bilis ng paggaling ay lahat tataas ng 10 beses. Hanggat hindi namamatay ang kalaban. Hindi titigil ang laban. Babala, ang talentong ito ay nagdudulot ng matinding pinsala sa katawan ng host. Pangyaring gamitin ng may pag-iingat. Pagkatapos basahin ang description ng mga talento, hindi mo maiwasang manlaki ang iyong mga mata. Nagdiwang ang puso mo sa mga talentong ito. Grabe sa lakas. Sa sandaling iyon, muling narinig ang boses ng templo ng ika-10 distrito. Ngayon, ipinapahayag ang ikalawang pagsubok ng Tautay, ang alay ng 10,000 halimaw. Matagumpay na lamunin ang mga katawan ng 10,000 halimaw na nasa antas tanso. Upang makumpleto ang pagsubok, pagkatapos makumpleto ang pagsubok, makukuha mo ang eksklusibong skill inheritance ng Tautay, ang Shitian, Shen Sheng, Shueyu Laolong, at Ming Sha Shuiyen. Kasabay nito, sa ibaba ng entablado, nakita ni Wang Dezi na nilunok mo ang Awakening Stone. Nagalit siya ng husto, ano pang tinatanga-tanga nyo dyan? Bilis, tumawag kayo ng pulis. Sinira ng batang to ang mamahaling ari-arian ng akademya. Dapat siyang makulong, ngunit sa sandaling matapos siyang magsalita, bigla mong iminulat ang iyong mga mata. Isang masamang pulang liwanag ang kumislap sa iyong mga mata. Nang makita ito ni Wang Dezi, hindi niya namalayang lumapit siya sa iyo. At sumigaw ng malakas, ang lakas ng loob mong magmayabang, bata ka. Sinasabi ko sa iyo, ang Awakening Stone na iyon ay nagkakahalaga ng 5 milyon. Hindi pa niya natatapos ang kanyang sinasabi. Sa sandaling nagtama ang mga mata ninyo ni Wang Dezi. Isang nakakakilabot na lamig ang biglang umakyat mula sa kanyang talampakan hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Halos lumundag ang puso niya sa takot. Ang mga salitang malapit na niyang sabihin ay pilit niyang nilunok pabalik. Sa sumunod na segundo, isang makapal na aura ng dugo ang bumalat sa kanyang buong katawan. Ang marahas at uhaw sa dugong aura ay mabilis na kumalat mula sa iyong katawan. Agad nitong binalot ang buong Awakening platform. Lahat ng tao sa lugar ay napigil ang kanilang paghinga. Namutla ang kanilang mga mukha, nanginginig ang buong katawan, dahil ang aurang ito ay sobrang marahas, sobrang uhaw sa dugo. Tila hindi isang binatilyo ang kanilang kaharap, kundi isang mabangis na halimaw na nagmula pa sa mga sinaunang guho. Katulad ng mga ligaw na halimaw sa labas ng pader, mayroon itong parehong-parehong nakakabigat na pakiramdam. Gulat na gulat ang class advisor na si Libo. Ang sarili niyang na-awaken ay isang B-class na halimaw. Itinuturing na rin siyang malakas sa akademya. Ngunit sa sandaling ito, sa iyong harapan, nakaramdam siya ng pagsikip ng dibdib. Nagulat siya sa kanyang isipan, ang level ng halimaw ng batang ito ay tiyak na mas mataas pa sa B-class. Mabilis na lumapit si Libo. At sinubukang kumbinsihin si Wang Dezi, punong guro. Tingnan ninyo po ang sitwasyon.
Ang halimaw na na-awaken niya ay hindi pangkaraniwan. Hindi na kailangan na paalisin pa siya. Ang pinakamahalaga ngayon ay malaman ang level ng kanyang halimaw. Hindi natin dapat sayangin ang isang henyo. Pero nilunok mo na ang awakening stone. Kaya hindi na posibleng magsagawa pa ng pagsusuri. Naging pangit ang itsura ni Wang Dezi. Dahil wala siyang magawa, inilabas na lang niya ang kanyang telepono. At sunod-sunod na tumawag. Nakita mo ang lahat ng ito. Napangisi ka sa iyong isipan, matagal mo nang nabasa ang pagiging materyoso ni Wang Dezi. Dahil pinaalis ka niya sa harap ng lahat. At hindi ka binigyan ng kahit katiting na konsiderasyon. Natural lang na hindi ka na rin mananatili sa Shanghai Monster Academy. Habang nag-iisip ka, isang nakakabinging tanggal ng dragon ang biglang umalingaw-ngaw mula sa kalangitan. Isang dambuhalang halimaw na may pakpak sa likod ang bumasag sa mga ulap. At dahan-daang bumaba, ito pala ay isang A-class na horned-winged dragon. Isang makapangyarihang halimaw na kinikilalang hari ng himpapawid. Gulat na nagtanong ang lahat, sinong importanteng tao kaya ang dumating? Para sa awakening lang ng isang estudyante. Nag-ambala pa ang isang gold level na mandirigma. Pagkatapos noon, 3 anino mula sa likod ng dragon ang sabay-sabay na tumalon pababa. Ang Terrasor ay nag-anyong isang lalaki na nasa katanghalian ng buhay. At lumapag sa lupa, nang titigan ito ng lahat. Agad silang nagulat sa 4 na lalaki. Sila pala ay mula sa Hurricane, Violet Gold, Asher Sea, at Shadow Wind, ang 4 na dekano ng mga akademya ng halimaw. Nakita silang may hawak na isang malaking awakening stone. At dumiretso kay Wang Dezi. Isa sa mga dekano ang ngumiti at nagsalita, "Paring Wang. Nabalitaan naming nilamon daw ang awakening stone mo rito. Kaya sadya naming dinala ang pinakamalaki at pinakadalisay na bato mula sa aming akademya. Oh, tingnan mo, di hamak na mas maganda kaysa sa dati mong bato, di ba?" Nagbago-bago ang kulay ng mukha ni Wang Dezi. Suminghal siya ng malamig, "Kayong mga matatanda kayo. Alam na alam ko kung ano ang binabalak ninyo. Kahit gaano pa kalayo, mahuhulaan ko yan. Akin na." Pagkakuha ng awakening stone, agad na nagbago ang ngiti ni Wang Dezi at naging mapanuyo. Humarap siya sa iyo at sinabing, "Ay ho, kasalanan ko kanina. Hindi dapat ako nagpadalos-dalos. Okay lang kahit nalamon mo yung awakening stone. May bago na ako rito. Bilis, subukan mo. Tingnan natin kung ano ang level ng halimaw mo. At saka, babawiin na namin agad ang expulsion notice mo. Manatili ka sa akademya. Uunahin ka namin sa pagbibigay ng resources mula ngayon." Nang marinig ito, isang malamig at mapanuyang ngiti ang gumuhit sa iyong mga labi. Mahinahon kang nagsalita, "Pasensya na, Principal, dahil tinanggal niyo na ako. Hindi na ako mananatili pa sa Shanghai Monster Academy." Nagdilim ang mukha ni Wang Dezi. Hindi makapaniwalang sinabi niya, "Ano? Hindi ka mananatili? Sigurado ka na ba dyan? Ang Shanghai Monster Academy namin ang pinakamahusay na akademya sa buong probinsya ng Shanghai. Dito, makukuha mo ang pinakamahusay na edukasyon, ang pinakasaganang mga yaman. Huwag mong gawing biro ang kinabukasan mo." Tinamad ka nang makipag-usap sa kanya. Malamig mo lang inulit, "Hindi ako magtatagal." Nang marinig ito, tuluyang umitim ang mukha ni Wang Dezi. Samantala, agad siyang pinalibutan ng mga dekano ng 4 na akademya. Naguunahan silang mag-alok sa iyo ng magagandang oportunidad. "Binata, huwag mo siyang pansinin. Halika sa aming Hurricane Monster Academy. 2 lang ang S-level na estudyante sa aming akademya. Kapag pumunta ka rito, gamitin mo ang lahat ng yaman hanggat gusto mo. Hinding-hindi ka namin pababayaan. Bakit ka pa pupunta sa kanila? Dito ka na sa aming Purple Gold Monster Academy. 1 lang ang S-level sa aming akademya. Lahat ng yaman ay sa iyo ibubuhos. Mas maganda rito kaysa sa kanila. Sa aming Blue Sea Monster Academy, wala ni isang S-level. Basta't pumayag ka lang na pumunta. Lahat ng yaman ng buong eskwelahan, sa iyo lang mapupunta. Walang aagaw sa'yo. Binata, makinig ka sa akin. Halika sa aming Shadowy Wind Monster Academy. Kahit na mayroon din kaming isang S-level. Pero kami ang may pinakamaraming magagandang babae rito. Di ba't kaka-break mo lang? Dito ka na sa amin. Pumili ka lang ng kahit sinong magandang babae. Garantisadong masisiyahan ka. Namumula na sa pagtatalo ang 4 na dekano. Nagtatalsikan ng kanilang mga laway. Natulala ang mga estudyante sa ibaba habang nanunood. Hindi sila makapaniwala sa ganitong pagtrato. Agwat langit talaga ang pagkakaiba. Nakatayo lang sa gilid si Wang Dezi. Napakasama na ng itsura ng kanyang mukha. Pero wala siyang magawa. Sa wakas, hindi na napigilan ni Wang Dezi na sumigaw sa galit. "Ano bang pinag-aawayan ninyo? Ipatest muna natin ang level niya. Hindi pa nga sigurado kung S-level ba talaga siya. Anong pinagkakaguluhan ninyo dyan, model? Bahagya mong sinulyapan ang mga tao. At sa huli ay napunta ang tingin mo kay Sue Warner. May bahid ng panunuya sa iyong mga mata, nasa sabik kang makita. Kung ano ang magiging itsura niya. Kapag nalaman na ang iyong level. Pagkatapos, lumapit ka, at idinikit ang iyong palad sa bagong awakening stone. Isang liwanag na mas nakakasilaw pa. Kaysa noong nagising si Sue Warner ang biglang sumabog. Agad nitong pinagliwanag ang buong Shanghai Prefecture. Pero sa sumunod na segundo, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. Isang malutong na crack ang narinig. Ang malaking awakening stone na iyon ay biglang nabasag dahil sa tindi ng liwanag. Naging pira-piraso ito at kumalat sa sahig. Tahimik ang lahat. Lahat ay natulala. Walang sino man ang makapaniwala sa kanilang nakikita. Dahil, ang limitasyon ng awakening stone ay nasa pagitan ng D-rank at S-rank. Ngayong direkta itong nabasag, nangangahulugan ito na ang iyong talento ay higit pa sa S-rank. Mula nang itatag ang Shanghai Monster Academy,
Isang beses lang itong nangyari, 30 taon na ang nakalipas. Noong taon na iyon, isang estudyante ang nagising sa SS rank na halimaw na si Chanyo Kanglong. Ginulat nito ang buong Qinghai Prefecture. Noong panahong iyon, isang nangungunang universidad ng mga halimaw sa Modo ang agad na nagpadala ng mga tao magdamag. Para tanggapin ang estudyanteng iyon nang walang anumang patakaran. Hindi na siya nangailangan ng anumang pagsusulit. Direkta siyang sumali sa Holy Legion ng militar. Kalaunan, umalis din siya sa Holy Legion. At itinatag ang sarili niyang Holy Legion. Naging pinuno siya ng Holy Legion. Ang lakas ng Holy Legion na iyon ay isa sa pinakamalakas sa buong Great Xia. At siya mismo ay isa ng makapangyarihang war king sa militar ngayon. Ang kanyang pangalan ay nakatatak sa isipan ng lahat sa Qinghai Prefecture, si Xiao Tianba. Pinuno ng Chanyo Holy Legion. Isa sa 36 na war king ng Great Xia. Sa sandaling ito, nakatayo si Su Waner sa gitna ng mga tao. Habang pinagmamasdan ang lahat ng nasa harap niya, ganap siyang natulala. Ang kayabangan at kalamigan sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng pagkabigla at kawalan ng paniniwala. Ang boyfriend na kakakahiwalay lang niya, ay nagising pala ang isang talentong higit pa sa S-Class. Alamang na ito ang maalamat na SS-Class. Dahil sa laki ng agwat, nanlambot ang kanyang mga tuhod. At tuluyang napalumpasay sa sahig. Puno ng pagsisisi ang kanyang mukha. Nang makita ito ng mga dekano ng 4 na akademya. Lalo pang tumindi ang kanilang pag-aagawan. Pucha, SS-Class nga, ang batang to. Sa amin na yan sa Hurricane Monster Academy. Yung 2 S-Class na estudyante, hindi na namin kailangan. Kahit sino nang kumuha sa kanila, hindi nyo kukunin. Kami rin sabay, ayaw na namin. Pagbalik ko, agad akong mag-uutos. Na ipaulit ng 1 taon ang lahat ng estudyante. Lahat ng resources ay ibubuhos para kay Lin Mo lang. Grabe naman kayong 2 matanda kayo, ang desperado nyo. Kahit na hindi namin kayang gawin yan sa Zijen. Pero handa kong ilabas ang lahat ng ipon ko para sa kasal ng anak ko. Para lang may bili si Lin Mo ng pinakamagagandang resources. Huwag nyo kaming sisibayan pagdating sa resources. Marami kaming mayayamang babaeng estudyante sa Yinfeng Monster Academy. Basta't sumama ka sa amin, Lin Mo. Bibigyan ka nila ng sandamakmak na pera. Kahit anong resources pa ang gustuhin mong bilhin, makukuha mo. Habang hindi magkamayaw sa pagtatalo ang mga dekano, biglang ngumisi ng malamig si Wang Desh. At sinabing, huwag muna kayong magdiwang. Sa 72 estado at 36 na rehiyon ng Daksha. Basta't may lumitaw na awakened na S-Class o mas mataas pa. Kailangang iulat agad ito sa Departamento ng Militar. Magpapadala ang militar ng tao para magdala ng isang espesyal na awakening stone. Isa pa, ang isang henyong tulad niya, ay siguradong hindi na kailangang kumuha ng college entrance exam. Diretso na siyang matatanggap sa mga pinakamahuhusay na universidad. Kaya kahit anong paggagawa nyo, masasayang lang ang laway ninyo. Nang marinig ang mga salitang iyon, huminto sa pag-aagawan ang mga dean ng 4 na akademya. Tiningnan nila si Wang Dezin ng may paghamak. Ano ngayon, basta't nakapangalan siya sa akademya namin. Hindi kami malulugi. Isang SS-Class na henyo ang nagtapos sa aming akademya. Sa hinaharap, ang reputasyon ng aming akademya ay malalampasan na ang sa inyo, Qinghai. Hindi ba't dahil lang naman nagkaroon kayo ng isang Xiao Tianba noon sa Qinghai? Kaya nyo laging nalalamangan ng aming 4 na akademya, HMP. Masyado kayong nangangarap. Isang masamang ngiti ang sumilay sa labi ni Wang Dezi. Nag-report na ako sa military department. Malapit nang dumating ang mga tauhan nila. At magdadala sila ng eksklusibong awakening stone ng military department. Paano kung siya pala ang maalamat na SSS class? Kahit na ibenta nyo pa ang inyong mga akademya, hindi nyo matatalo ang military department at ang mga nangungunang eskwelahan. Sa sandaling ito, si Wang Dezi ay labis na nagsisisi sa kanyang puso. Kung nalaman lang niya agad na isang henyo si Lin Mo. Kahit na may utang pa sa kanya si Lin Mo ng 10 taong tuition. Siguradong aalagaan niya ito ng mabuti. Paano niya pa magagawang patalsikin ito sa harap ng lahat? Kasabay nito, ibinaba ng pinunong si Qin Wiguo ang hawak niyang pluma. Nagtanong siya ng may seryosong ekspresyon, anong sabi mo? Nagkaroon ng isang S-class o mas mataas na awakened sa Qinghai Monster Academy. At nag-request din ng 5 dakilang din na gamitin ang eksklusibong awakening stone ng military department. Opo, Ginoo. Ito po ay isang agarang balita mula sa Qinghai Monster Academy. Siguradong hindi po ito pagkakamali. Bukod pa po riyan, ang mga dean mula sa 4 na akademya tulad ng Jufeng at Zijan ay nandoon na rin po. At ang buong awakening ceremony ay kasalukuyang nakalive broadcast sa buong Qinghai State. Pagalang na sumagot ang tauhan. Nang marinig ito ni Qin Wiguo, agad niyang binuksan ang live broadcast. Napako ang kanyang tingin sa iyo na nasa screen. Bahagya siyang napakunot noo, bumulong sa sarili, ang pangalang Lin Mo. Bakit parang pamilyar? Dali-daling lumapit ang kanyang tauhan. At pabulong na nagpaalala, Ginoo, si student Lin Mo ay anak ng 2 bayaning sina Lin Zon at Yero. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Qin Wiguo. Mabilis siyang tumayo, sa labanan sa pagkawasak ng estado ng Qinghai 3 taon na ang nakalipas. Magiting na nagsakripisyo ng buhay ang mag-asawang Lin Zon at Yero. Sila ang pinakamahuhusay na mandirigma ng militar, lalo na si Lin Zon. Bago pa man sumiklab ang labanan, nakapasa na siya sa pagsusulit ng isa sa 4 na banal na legion ng dakilang Xia. Ang pulang banal na legion. Napakaganda na sana ng kanyang kinabukasan. Ngunit sa huli, bumagsak siya sa larangan ng digmaan. Noong mga panahong iyon, labis na pinanghinayangan at ikinalungkot ni Qin Wiguo ang kanilang pagkamatay. Kaya pala siya, tumigas ang tingin ni Qin Wiguo.
Sinabi niya sa malalim na boses. Agad ihanda ang espesyal na awaken ng stone ng militar. Sa pagkakataong ito, ako mismo ang pupunta sa akademya ng mga halimaw ng Shanghai. Sa sandaling iyon, isang mahinang tawa ang narinig mula sa labas ng bahay. May kasamang himig ng katamarin dahil pupunta pala si Pinunong Chin. Isama mo na rin ako para makita. Gusto kong makita. Ang anak ni Linzon. Kung gaano nga ba siya kahusay. Nang marinig ito ni Chin Wiguo, agad siyang humarap at nagbigay galang. Magalang niyang sinabi, pagbati po, Working Xiao. Pagkatapos, dali-dali siyang sumagot, tugon ko po sa inyo, Working Xiao. Tunay nga pong may lumabas sa akademya ng mga halimaw ng Shanghai. Na isang SS level o mas mataas na awakener. Siya po ay ang anak ng bayaning si Linzon. Ako, ay papunta na po sana para personal na tingnan. Ang anak ni Linzon. Isang kislap ng interes ang dumaan sa mga mata ni Xiao Tianba. Kung ganoon, kailangan kong ang makita. Tara na. Pagkasabi niyan, sumakay ang tatlo sa isang S-class na Terrasor. At mabilis na lumipad patungo sa Star Sea Monster Academy. Samantala, sa loob ng Star Sea Monster Academy, sa tabi ng awaken ng platform, mayroon ng isang komportableng lounge chair. Doon ka nakahiga ng napaka-relax, nakapikit at nagpapahinga, ang mga dean ng 4 na akademya. Sa sandaling ito, ay para silang mga sip-sip, magalang na nagsisilbi sa tabi mo. May isang nagpapaypay sa iyo, isa ang nag-aabot ng malamig na tsaa, isa ang nagmamasahe sa likod mo, at may isa pang nagmamasahe sa iyong mga binti. Ang ganitong pagtrato sa iyo na parang isang ninuno, ay labis na kinaiinggitan ng lahat ng estudyante. At dahil dito, nanginginig sa galit si Wang Dezi. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang biglang umihip sa kalangitan. Isang S-class na Divine Horn Terrasor na mas malaki pa, kaysa sa naunang Mad Horn Terrasor. Ang dahan-daang lumitaw sa himpapawid ng akademya. Tinatakpan ng langit at araw. Lahat ay napatingala ng hindi namamalayan. Puno ng pagkamangha at pagtataka, sino? Sino kayang importanteng tao ang dumating? Para sumakay sa isang S-class na Divine Horn Terrasor. Sa sumunod na segundo, ang tatlong figura mula sa likod ng Divine Horn Terrasor ay tumalon pababa. Maayos na lumapag sa lupa, nang makita ng lahat ang mukha ng nasa gitnang edad na lalaking nasa unahan. Na mukhang maginoo at nakaputing damit, agad na nagkagulo ang lahat, sunod-sunod ang mga sigawan, putep. Si Xiao Tianba, ang Working Xiao ng Chanyu Saint Group. Bakit siya nandito? Kalmadong tiningnan ni Xiao Tianba ang lahat sa paligid. Dahan-daang nagsalita, hindi malakas ang kanyang boses. Pero malinaw itong narinig ng lahat, narito ako ngayon. Para sa binatang may SS level na talento, sinadya kong pumunta kasama si Chief Chin para tingnan siya. Host, galingan mo. Grabe, si Working Xiao mismo ang pumunta. GM, ultimate na. Parang bombang sumabog ang balitang to. Ultimate na. Nagkalat ang mga comment, gamitin mo na ang ultimate skill. Kahit ang mga comment sa live stream ay sumisigaw. Ang live stream na orihinal na para lamang sa Shanghai State. Sa sandaling ito, biglang pumutok sa kasikatan. Kumalat ito sa 72 estado at 36 na rehiyon ng Daksha. Sa buong bansa, hindi mabilang na tao ang nakatutok sa awaken ng ceremony na ito. Nakatutok sa'yo. Sa huli, napunta sa'yo ang tingin ni Xiao Tianba. Isang peking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang boses ay may himig ng pangmamaliit sa kanyang payo. Narinig kong nag-drop out ka sa Shanghai Monster Academy. Bata, huwag kang maging padalos-dalos sa iyong mga desisyon. Masyadong makitid ang iyong pag-iisip. Masisira lang ang kinabukasan mo. Bukod pa riyan, sa huli, may kasalanan ka rin. Ikaw ang unang hindi nakapagbayad ng tuition. Si Dean Wang ay nadala lang ng bugso ng damdamin. Kaya niya nagawa ang desisyong paalisin ka. Ganito na lang, mag-sorry kayo sa isa't isa. At kalimutan na natin ang nangyaring ito. Pagka-graduate mo sa kolehiyo, pumunta ka sa aking Chanyu Holy Guild. Nandoon din ang anak kong si Xiao Ao. Kayong mga kabataan, dapat laging magkasama. Matuto kayo sa isa't isa. Makakatulong yan sa paglago ninyo. Sa harap ng lahat ng mata ay nakatuon sa'yo. Hinihintay ang iyong sagot. Si Su Waner ay nakaupo sa sahig. Nakatingin sa'yo. Ang kanyang mga mata ay puno ng inggit at hinanakit. Dati, isa ka lang tuta na sunod sa Niren sa kanya. Pero ngayon, ikaw pa ang personal na nakatanggap ng imbitasyon mula kay Working Xiao. At nasa iyo na ang lahat ng kanyang pinapangarap. Bakit? Sa sandaling iyon, dahan-dahan mong iminulat ang iyong mga mata. Kalmado ang iyong boses ngunit hindi may kakaila ang autoridad nito. Pagtitiyak, tumanggi akong bumalik sa pag-aaral. At hinding-hindi ako sasali sa Chanyu Saint Group mo. Isang bakas ng pagkadismaya at kalamigan ang biglang sumilay sa mga mata ni Xiao Tianba. Mula nang siya ay maging Daksha Working sa loob ng 10 taon. Sa teritoryo ng Daksha, ang salita niya ay batas. Wala pang sino man ang nangahas na tumanggi sa kanya. Ikaw, ang kauna-unahan. Isang malamig na ngisi ang sumilay sa puso ni Xiao Tianba. Akala mo ba talaga? Dahil lang nagising mo ang iyong SS level na talento, ay wala ka ng katapat sa mundo. Kahit kititing na respeto, hindi mo maibigay sa akin. Ang batang ito, malapit nang mapahamak, biglang tumahimik ang buong lugar. Napagtanto ng lahat, natuluyan mo nang ginalit si Working Xiao. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mga dekano ng 4 na akademya. Sabay-sabay silang umatras ng isang hakbang. At hindi na muling binanggit ang tungkol sa pag-recruit sa iyo. Ang makabangga ang isang Daksha Working ay hindi katumbas ng panganib. Kahit na isa ka pang SS level na henyo, hindi pa rin sulit para sa kanila na isugal ang lahat. Pati na rin ang mga nangungunang universidad na sabik na kumilos.
ay bigla ring tinalikuran ng ideya. Ngunit tila wala kang pakialam. Dahan-dahan kang tumayo, at naglakad patungo sa eksklusibong awakening stone na ipinadala ng military department. Binigyan ka ni Xiao Tianba ng isang malamig na tingin, bago tuluyang hindi ka pinansin. At ibinaling ang kanyang tingin kay Su Waner na nasa tabi. Naging mas malumanay ang kanyang tono. Binibini, ang nagising mo ay isang S-level na Azure Feather Spirit Deer. Napakagaling ng iyong talento. Handa ka bang pagkatapos ng iyong pag-aaral, pumunta sa Chanyu Saint Group para tulungan ang anak kong si Xiao Ao? Nang marinig ito ni Su Waner, biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang lahat ng selos at hinanakit ay biglang naglaho na parang bula. Pinalitan ito ng matinding kagalakan. Mabilis siyang tumayo, at magalang na sinabi, "Payag po ako. Maraming salamat sa inyong pagkilala, Haring Mandirigma Xiao. Titiyakin kong matutulungan ko ng mabuti si Binatang Xiao." Sa kanyang pananaw, hanggat makakapit siya sa kapangyarihan ni Haring Mandirigma Xiao, magkakaroon siya ng walang katapusang karangyan at kayamanan sa hinaharap. Posible pang ang maging manugang siya ng Haring Mandirigma. Sa sandaling matapos magsalita si Su Waner, boom! Isang haligi ng pulang dugong liwanag na sinlaki ng palanggana. Ang biglang pumutok mula sa loob ng iyong katawan. Agad na bumisag sa mga ulap, at tumusok sa kalangitan. Isang sinauna, marahas, at uhaw sa dugong nakakatakot na aura. Ang agad na bumalat sa buong akademya ng mga halimaw ng Qinghai. At kumalat sa bawat sulok ng probinsya ng Qinghai. Lahat ng mga taong naruroon ay hindi makahinga dahil sa bigat ng aurang ito. Sunod-sunod silang napaluhod sa lupa. Napuno ng takot ang mga mukha. Ikaw, na nasa gitna ng haligi ng liwanag, ay hindi mapigil ang nagbagong anyo at naging isang tautay. Ang iyong katawang kulay dugo na mahigit 3 metro ang taas, ay nababalutan ng matitigas na kaliskis. Isang pares ng dambuhalang mga matang kulay pula, ang nagpapakita ng walang katapusang kabangisan. Sa iyong likuran, isang pares ng sirang mga pakpak, ang bahagyang nanginginig, nakatalikod ka sa lahat ng nilalang. Tila isang Diyos ng dugo na lumabas mula sa impyerno. Ang iyong kapangyarihan ay umaapaw. Sa ibaba ng entablado, may nanginginig na sumigaw sa gulat, ay ito. Ito na ba ang aura ng isang SS level? Sobrang nakakatakot, ngunit hindi pa rito natatapos ang lahat. Ang aura sa paligid mo ay patuloy na tumataas, palakas ng palakas. Isang nakakatakot na puwersa ang bumalot sa buong probinsya ng Qinghai. Ang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay marahas na nagbabago. Ang haligi ng liwanag na kulay dugo ay lalong nagiging nakakasilaw, naglitawan ng mga kakaibang pangitain. Nayumanig sa buong 72 probinsya ng Grand Xia. Biglang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Tianba. Punong-puno ito ng pagkasindak, model. Bigla siyang tumayo, napasigaw sa gulat, mali ito. Hindi ito ang aura ng isang SS level. Ang aurang ito, kumpara noong ako ang nagising, ay hindi mabilang na beses na mas malakas. Nagimbal ang puso ni Xiao Tianba. Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Ang ganitong pakiramdam na nagdudulot ng paggalang at takot sa lahat ng halimaw. At kusang loob na nagpapasakop dahil sa nangingibabaw nitong aura. Iisa lang ang posibleng ibig sabihin nito, ang nagising sa binatang ito ay hindi isang SS level na halimaw, kundi ang maalamat na SSS level. Dapat mong malaman, sa buong teritoryo ng Grand Xia, ang mga henyong nakapagpagising ng SSS level na talento ay mabibilang lamang sa mga daliri. Sa sandaling magising ng isang SSS level na talento, mayroon kaagad silang pribilehiyong sumali sa 4 Great Holy Legions ng Grand Xia nang walang kondisyon. At kung ikukumpara sa 4 Great Holy Legions ng Grand Xia, ang kanyang Chanyu Holy Legion ay wala man lang binatbat bilang mga tagapagtanggol na Diyos ng Grand Xia. Ang 4 Great Holy Legions ay hiwalay sa militar. Direktang tumatanggap sila ng utos mula sa pinuno ng Grand Xia. Kahit na ang 9 Heavenly Kings ay may karapatan silang baliwalain. Ang mga estudyante sa paligid, sa ilalim ng nakakatakot na pressure na ito, ay hindi napigil ang mapaluhod sa sahig. Ito ang pangingibabaw ng kapangyarihan mula sa lahi ng isang sinaunang Divine Beast na may purong dugo. Mariing nagtiimbagang si Su Waner. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang suportahan ang kanyang katawan. Ayaw niyang hayaang lumuhad ang sarili. Ang mga dekano ng 4 na malalaking Monster Academy, at pati na rin si Wang Dezi, ay nagtiimbagang din at pilit na lumalaban. Ngunit ang kanilang mga katawan ay hindi mapigil ang manginig ng husto. Lalong naging masakit ang itsura ni Su Waner. Sa wakas, hindi na niya nakayanan. Bumagsak siya sa pagkakaluhod, papunta sa direksyon ng binatang dati niyang hinahamak, at itinuturing na parang asong sunod sa urine. Ibinaba niya ang kanyang ulo. At sa sandaling ito, ikaw, malino mong naramdaman ang isang puwersa na sumusunod sa awakening stone upang silipin ang kaibuturan ng iyong katawan. Biglang tumunog ang alarma sa iyong isipan, tiyak na hindi ito magandang pangyayari. Sa oras na malaman ito ng iba, na ang Daksha ay nagkaroon ng isang henyo na higit pa sa SSS level. Hindi lang ang mga halimaw sa labas ang magiging tinik sa iyong lalamunan, kundi pati na rin ang mga puwersa mula sa ibang mga bansa. Ay gagawin ang lahat para lang mapabagsak ka. Agad mong ginamit ang kapangyarihan ng paglamon ng tautay, at sapilitang nilamon ang lahat ng kapangyarihan ng pagsisiyasat mula sa awakening stone. Ganap mong itinago ang iyong presensya na lumalampas sa limitasyon. Kasabay nito, sa kaparangan sa labas ng human barrier, isang higanteng halimaw na napakatayog ang bumagsak ng malakas. Isa itong nakakatakot na nilalang na nasa Golden Jade Third Order. Isa itong tunay na hari ng mga halimaw sa rehiyong ito.
Walang gana niyang pinunasan ang dugo sa dulo ng kanyang sibat. At nagsalita, ay anunsyo nyo. Sabihan nyo ang recovery department ng Holy Legion na kunin ang bangkay. Sa susunod, huwag nyo nang ipaubaya sa akin ang kung sino-sinong pipitsugin. Masyadong mahihina, nakakabagot patayin. Naiintindihan po, Vice Commander. Hindi po ba kayo babalik sa Holy Legion? Bakit ako babalik? Walang-wala namang kwenta doon. Napangisi ang lalaki. Narinig ko may lumabas daw na isang SSS level na henyo sa Shanghai State. Hahanapin ko ang batang yun para paglaruan. Kauri ko yun, Laging nag-iisa ang mga henyo. Malakas na tumawa ang lalaki bago ibaba ang tawag. Agad siyang lumipad paakyat sa himpapawid. At naging isang guhit ng liwanag na pilak bago maglaho sa kalangitan. Ang taong ito ay isa sa 4 na dakilang Holy Legion ng Daksha. Ang Vice Commander ng Crimson Holy Legion. At siya rin ang pinakabatang Vice Commander ng Daksha. Si Ye Xiong'an, ang SSS level na 9 Heaven Silver Dragon Awakener. Samantala, sa kabilang dako, sa loob ng bulwagan ng Shanghai Academy. Siguro, sapat na to, di ba? Hanggang kailan mo balak paluhurin ang lahat sa harap mo? Pinawi mo ang iyong kamay nang walang anumang ekspresyon. Itinigil mo ang pagbabago ng anyo bilang halimaw. At bumalik sa iyong anyong tao. Pinigilan ni Xiao Tianba ang pagkagimbal sa kanyang puso. Humakbang pasulong. At may pag-uusisa sa kanyang mga mata, nagtataka ako. Anong klaseng halimaw ba talaga ang Jin-Aiseng mo? Hinalugog ko na ang buong Daksha Monster Atlas. Pero hindi pa ako nakakita ng halimaw na may ganitong aura at anyo. Nang marinig ito ni Xiao Tianba, agad na nag-alabang matinding interes sa kanyang mga mata. Maaari mo bang aitalya sa amin ang tungkol sa halimaw na yan? Ito ay isang ganap na bagong halimaw na hindi pa kailanman naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Napakalaki ng halaga nito para sa pananaliksik, pero bahagya mo lang ipinikit ang iyong mga mata. At hindi ka umimik, kahit tanga ay alam, na ang pagsisiwalat ng detalye ng sarili mong halimaw sa publiko. Nailantad ang lahat sa harap ng madla, ay isang kahangalan. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang biglang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Nayumanig sa eardrums ng lahat ng naroroon, kung ganyan. Kainteresado na ilabas ng iba ang kanilang alas. Bakit hindi mo muna ilabas ang iyong Sky-Feathered Asher Dragon? At ipakilala ng maayos sa amin. Hindi pa man natatapos ang mga salita. Isang anino ang bumagsak mula sa langit. At eksaktong lumapag sa iyong harapan. Sa sandaling makilala ng lahat kung sino ang dumating. Ganap na nagkagulo ang buong lugar. Ito pala ang isa sa 4 na banal na grupo. Ang vice-komandante ng pulang banal na grupo. Si Ye Xiong'an. Diyos ko, isang napakataas na opisyal na tulad niya. Ay naparito rin para kay Lin Mo. Dapat mong malaman, si Ye Xiong'an ay nasa 30 taong gulang pa lang. Pero ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa sinumang working ng Daksha. Bukod pa riyan, taglay niya ang posisyon bilang vice-komandante ng banal na grupo. Kaya walang sino man ang nangahas na maliitin siya kahit kaunti. Naging madilim ang mukha ni Xiao Tianba. At malamig na nagsalita, Ye Xiong'an. Narinig ko na binigyan ka ng banal na grupo ng misyon sa hangganan. Nagpabeya ka sa iyong tungkulin para lang magpakita rito sa estado ng Shanghai. Hindi ka ba natatakot na masisi ka ni Commander Ning? Inabot siya ng 30 taon para marating ang posisyon niya ngayon. Pero si Ye Xiong'an, 10 taon lang ang kinailangan. Sa pilitan niyang pinantayan ang mga nagawa nito. Matagal na siyang galit kay Ye Xiong'an. At ganoon din naman si Ye Xiong'an sa kanya. Sa paningin niya, si Xiao Tianba ay isang ipokritong nagmamagaling. Isang lalaking umasa lang sa pagpapakasal sa pamilya Qin para umangat sa pwesto. Palaging nagbabanggaan ang dalawa. Huwag ka nang mag-alala pa, Haring Pandigma Xiao. Ang misyon ng banal na pangkat. Matagal ko nang natapos. Bahagyang tumawa si Ye Xiong'an. Puno ng pangmamaliit ang kanyang tono. Hindi ba't isang maliit na halimaw lang naman iyon na nasa 2 antas ng Golden Jade? Isang atake ko lang, tepat na. Ay nako, naalala ko, noong nakaraang taon, si Haring Pandigma Xiao ay nasa 3 antas lang din yata ng Golden Jade, hindi ba? Pasensya na, pasensya na. Hindi naman si Haring Pandigma Xiao ang tinutukoy ko. Huwag mo sanang personalin. Agad na nanlamig ang ekspresyon sa mukha ni Xiao Tianba. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Ang 3 antas ng Golden Jade. Iyon ay noong nakaraang taon pa. Ganoon pala. Nagkunwaring naliwanagan si Ye Xiong'an. Habang pinapahaba ang kanyang pagsasalita. Kung gayon, sabihin na nating, mas angkop kung ganito, ang napatay ko sa isang atake, ay isang maliit na halimaw na mas mahina ng kaunti kaysa kay Haring Pandigma Xiao. Pagkasabi nyon, agad na nagdilim ang mukha ni Xiao Tianba na parang puwit ng kaldero. Marami kayong ginagawa sa banal na pangkat. Sinadya mo pang pumunta rito. Ano ba talaga ang kailangan mo? Wala naman. Nagkibit balikat si Ye Xiong'an, at tumawa ng mayabang. Nagkataon lang nasa pagitan ng mga henyo. Mayroon talagang koneksyon, model. Ako, si Ye Xiong'an, ay gusto lang makipagkaibigan sa mga henyo. Ang pinakaayaw ko sa lahat, ay yung mga tandang nagpapanggap na henyo. Nang marinig ito ni Xiao Tianba, lalong sumama ang kanyang mukha. Bigla, kumislap ang anyo ni Ye Xiong'an. Sa isang iglap, lumitaw siya sa iyong tabi. Kapatid, itong aura mo, swak na swak sa panlasa ko. Mas matanda ako sa'yo ng 10 taon. Kaya kung okay lang sa'yo, tawagin mo na lang akong Kuya Xiong'an. Medyo nahihiya kang nagkamot ng ulo. At nagsabi, hello, Kuya Xiong'an. Hindi ako masyadong magaling magsalita. Kaya pasensya na kung may masabi man akong hindi maganda. Ano ka ba? Tinapak ni Ye Xiong'an ang balikat mo. At lalo pang lumakas ang tawa.
Ano sa tingin mo, kung sumali ka sa aming Crimson Saint Guild? Sakto, kailangan ko ng kaibigan na makakasundo ko. Pagkalipas ng ilang taon kapag lumakas ka na, pwede mo akong maging training partner araw-araw. Sa ngayon kasi sa guild, wala ni isang makatalo sa akin. Masyado namang malakas ang guild leader. At ayoko namang magpabugbog. Malaki ang tiwala ko sa'yo. 10 taon lang, siguradong malalampasan mo yang lalaking palamunin ng asawa niya. Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Xiao Tianba. Sumigaw siya ng malakas, Ye Xiang'an. Ako ang iyong superior. Mahigpit ang hierarkiya sa militar. Bilang War King ng Grand Xia, iniinsulto mo ang isang War King sa harap ng lahat. May karapatan akong personal kang arestuhin at suspendihin habang iniimbestigahan. Pero, parang walang pakialam si Ye Xiang'an. Hinamon pa niya ito gamit ang kanyang daliri, halika. Yan pa ang gusto ko. Siya nga pala, hinahamon kita sa isang laban para sa iyong posisyon. Tatanggapin mo ba? Agad na naging napakapangit ng itsura ni Xiao Tianba. Ni isang salita ay hindi niya masabi. Napatawa si Ye Xiang'an. Gustong gusto ko yang itsura mong ayaw na ayaw mo sa akin. Pero wala ka namang magawa para pabagsakin ako. Vice Commander Ye, bakit kailangan mong ipahiya ang ama ko sa harap ng lahat? Ano ba talaga ang punto niyan? Hindi napigilan ni Xiao Ao na humakbang pasulong. Galit siyang nagsalita, dahil sa pagtingin sa'yo ng ama ko bilang nakababata. Hindi ka na niya pinapatulan. Huwag ka nang sumosobra, kapag ang mga matatanda ang nag-uusap. Anong karapatan ng isang batang tulad mo na sumabat? Tumahimik ka. Isang malamig na tingin ang ipinukol sa kanya ni Ye Xiang'an. Agad na nanlamig ang buong katawan ni Xiao Ao. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Maging ang paghinga niya ay naging mahirap. Ano, takot ka na ngayon? Kanina, noong pinagtutulungan yung mag-ama si Lin Mo. Bakit hindi ko kayo nakitang natatakot? Inilibot ni Ye Xiang'an ang kanyang tingin sa lahat ng naruroon. Malamig ang kanyang tono. Itong live broadcast, pinanood ko mula simula hanggang dulo. Kayong lahat, talagang nandidiri ako sa inyo. Kailan pa, ang mga matataas na tao ng ating dakilang siya, ay naging mga sipsip at makikitid ang utak, dahil sa mga taong tulad ninyo. Kaya naging ganito ang ating bansa ngayon. Si Lin Mo, malaki ang tiwala ko sa kanya. Noon, nang sumali ang mga magulang niya sa pulang banal na grupo. Ako mismo ang nagsuri sa kanila. Ang kanyang ama, si Lin Zon, ay isang taong may malawak na pag-iisip at matibay na paninindigan. Naniniwala ako, hindi magkakaanak ng aso ang isang tigre. Ang anak niya, ay siguradong hindi magiging mahina. Walang may gusto sa kanya sa inyo. Gusto siya ng Shisheng group ko. Ngayon, ako, si Ye Xiang'an, ay mag-iiwan ng salita rito. Mula ngayon, si Lin Mo ay ang aking kapatid sa pananumpa. Sino mang maglakas loob na saktan siya. Subukan muna nila itong hawak kong Silver Dragon Spear. Kung gaano ito katindi, iwinasiwas ni Ye Xiang'an ang kanyang kamay. Ang Silver Spear sa kamay niya ay pumailan lang sa langit na parang isang guhit ng liwanag. At saka bumagsak ng buong lakas. Bumaon ito ng malalim sa lupa ng bulwagan. Nagpakawala ito ng mga tanggal ng dragon. Napakalamig at tumatagos sa buto ang titig ni Xiao Tianba. Sa buong buhay niya, ito ang unang pagkakataon sa harap ng maraming tao na mapahiya siya ng ganito. Ngunit malinaw sa kanya na kung talagang maglalaban sila ni Ye Xiang'an, wala siyang kahit katiting na tsansang manalo. Sa sandaling iyon, may ilang mga anino pa ang biglang lumitaw sa kalangitan ng Xinghezhou. Sa pagkakataong ito, lahat ng naruroon sa Dacia ay lubos na natigilan. Ang mga rektor ng 4 na pinakamahuhusay na Monster University ay hindi inaasahang nagpakitang lahat. Dapat ninyong malaman, noong si Xiao Tianba ay nagising sa kanyang SS rank na Chanyu Kanglong. Hindi man lang siya nakatanggap ng ganitong klaseng pagsalubong. Nagkagulo na ang buong paaralan. Diyos ko po, itong batch natin. Anong klaseng halimaw ba talaga ang lumitaw? Lin Mo, ako ang rektor ng Modu Monster University. Basta't pumayag ka lang na pumasok sa aming paaralan. Monster Blood Essence Potions, Battle Soldiers, Beast Domains, Beast Boxes. Sabihin mo lang, ibibigay namin ang lahat sa iyo. Tumabi ka nga, kung makapagsalita ka, akala mo ang aming Elf Monster University ay walang mga ganyang bagay. Agad na lumapit ang Chancellor ng Elf Beast University. Lin Mo, halika sa aming Elf University. Ako ang masusunod. Diretso kitang bibigyan ng sandatang pandigma na gawa sa baluti ng isang diamond level na halimaw. At pati na rin ang kumpletong asensya ng dugo ng isang diamond level na halimaw. Aba, matandang din ka. Nandito ka para magpataasan ng presyo, ano? Hindi nagpatalo ang Chancellor ng Shanghai Beast University. Halika sa aming Shanghai Beast University. Diretso ka naming bibigyan ng isang buong katawan ng diamond level na halimaw. Lahat ng kaakibat na yaman, sagad na sagad. Bukod pa riyan, bibigyan ka pa namin ng karagdagang Stone Source Energy Potion. Halika sa aming Imperial Capital University. Dahan-daang nagsalita ang Chancellor ng Imperial Capital University. Kahit wala kaming mga magagarbong bagay na tulad ng sa kanila. Pero noong nakaraan, nakakuha kami ng isang buong katawan ng Chiyo level na halimaw. At nakagawa kami ng isang eksklusibong beast domain. Mayroon itong isang talent skill, na sa tingin ko ay napakabagay sa iyo. Kung gugustuhin mo, ibibigay namin ito sa iyo. Sa isang iglap, ang mga chancellor ng 4 na dakilang akademya ng Great Xia, para lang mapasa iyo ka, ay nagtalo-talo na roon mismo at halos hindi na magkaintindihan. Halos parang mga baliw. Natulala na lamang ang mga estudyante sa paligid habang nanunood. Huwag nang pag-usapan pa ang Chiyo level na halimaw. Kahit na ang Diamond level, para sa kanila, ay isang pangarap na hinding-hindi nila makakamit sa buong buhay nila.
Namula sa inggit ang mga mata ng lahat. Si Suwaner naman ay namilipit ang mukha sa matinding selos. Nanginginig ang buong katawan niya. Agad siyang pilit na ngumiti para magpalakas. Lumapit siya sa tabi ng Chancellor ng Magic City Beast University. At maingat na nagsalita, magandang araw po. Kayo po ang Chancellor ng Magic City Beast University, tama po ba? Ako po si Suwaner. Nagising sa akin ng isang S-level na halimaw, ang Azure Feather Spirit Deer. Nangako na po dati si Warking Xiao. Nahahayaan akong sumali sa Chanyu Saint Group. Tingnan niyo ako, walang ganang sumagot ang prinsipal. At hindi na siya muling sinulyapan pa. Tumalikod siya, at muling sumali sa pag-aagawan sa'yo. Napatigagal si Suwaner sa kanyang kinatatayuan. Para siyang naging bato. Sa sandaling iyon, biglang sumigaw ng malakas si Yeshongen. Nayumanig sa buong lugar, tama na. Kayong apat na matatandang hakluban. Manahimik kayong lahat. Sasabihin ko sa inyo, si Lin Mo, hinding-hindi sasali sa kahit alin sa mga Monster University ninyo. Talaga bang sa ating Daksha? Wala nang mas magandang lugar pa kaysa sa apat na universidad ninyo. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng tao sa lugar. May isang nanginginig ang boses na nagsalita, huwag mong sabihin. Ipapadala mo siya sa Purgatory University na iyon. Tama ka, buong determinasyong sagot ni Yeshongen. Anging sa universidad na iyon, may lalabas niya ang kanyang tunay na talento. Hindi mabilang ang mga Monster University sa Daksha. Pero nangingibabaw sa lahat ang apat na tanyag na paaralan. Pero bukod sa apat na tanyag na paaralang ito, mayroon pang isang institusyong tunay na namumuna sa lahat. Kaya lang, ang universidad na ito, ay hindi kailanman naging opsyon para sa mga ordinaryong mag-aaral. Ang universidad na ito, ay tinatawag na Daksha University. Itinayo ito ng apat na pinakamataas na Saint Group ng Daksha. Katuwang ang militar. Bawat taon, 100 estudyante lang ang tinatanggap nila. Sa 3 baitang ng buong paaralan. Umaabot lang sila sa 300 tao. Pero ang mga guro rito, ay umaabot sa 225 na binubuo ng mga miyembro mula sa militar ng Daksha. Ang 9 na Heavenly Kings, 36 na War Kings, at 72 Garrison Generals. Pati na rin ang 108 Elite War Generals. At ang bagay na pinakakinatatakutan ng lahat, tungkol sa paaralang ito, ang mortality rate ay umaabot sa 70%. Humarap si Yeshongen, tumingin sa iyo, seryosong nagsalita, Lin Mo. Gusto mo bang sumali sa Daksha University? Lilinawin ko sa iyo ngayon pa lang. Kahit na may SSS level talent ka pa, kailangan mo pa ring dumaan sa formal na assessment para makapasok sa Daksha University. Hindi kami manganggako ng anumang resources sa iyo. Hindi ka namin bibigyan ng kahit anong pribilehiyo. Pero tinitiyak ko sa iyo, basta't makapagtapos ka ng maayos. Sa hinaharap, tiyak na magiging isa ka sa pinakamalalaking tao sa militar. Kung maging kampiyon ka pa sa assessment, ikaw ang magiging susunod na Saint Commander ng Sheang Legion. Sa panahong iyon, wala nang sinuman ang makakalamang sa iyo gamit ang kapangyarihan o pamilya. Wala nang sinumang makakapilit sa iyo na gawin ang anumang bagay na ayaw mo. Ikaw lang mag-isa ay sapat na para bumuo ng isang angkan. Ikaw lang mag-isa ay katumbas na ng isang siglong angkan ng mga maharlika. Ikaw lang mag-isa ay sapat na para protektahan ng 72 probinsya at 36 na rehiyon ng Daksha. Nang marinig mo iyon, bigla kang nagtaas ng kamay. At nagtanong, Deputy Commander Ye, may tanong lang po ako. Kapag sumali ba sa Daksha University, pwede bang pumatay ng mga halimaw? Natigilan si Yeshongen. Pagkatapos ay humalakhak siya, syempre naman. Alam mo ba kung bakit napakataas ng mortality rate sa Daksha University? Dahil ang mga estudyante rito, ay kailangang pumunta sa pinakasentro ng mga guho, para manghuli ng mga halimaw, at magkaroon ng karanasan sa totoong labanan. Bakit? Gusto mo bang pumatay ng mga halimaw? Medyo lang. Alam mo sa loob-loob mo, ang ikalawang pagsubok ng Taotay. Tinatawag itong ritual ng 10,000 bangkay ng halimaw. Kailangang lamunin ng 10,000 halimaw na antas bronze para makumpleto ito. Basta't makapasok ka sa Dacia University. Basta't may kakayahan ka, hindi mauubusan ng mga halimaw na papatayin. Tama nga ang hinala ko sa'yo. Bata ka, isa kang ipinanganak na mandirigma. Humalakhak ng malakas si Yeshongen. Napangisi ka rin, at buong boses na sinabi, payag akong sumali sa Dacia University. Alam mo, na ang mga sinaunang mababangis na halimaw sa templo ng 10 distrito, ay walang kahit isa man lang na madaling kalabanin. Ang buhay mo, ay itinakdang gugulin sa pagpatay at pakikipaglaban. Nang makita ni Yeshongen na pumayag ka, puno ng kasiyahan ang kanyang mukha, agad siyang dumukot ng isang token at ibinigay sa iyo, pagkatapos ng 1 buwan. Magsisimula na ang pagsusulit para sa mga bagong mag-aaral sa Dacia University. Dalhin mo ang token na ito, at dumiretso ka na lang sa pagsusulit. Bukod dyan, ito ang asensya ng dugo ng halimaw na antas ginto, ang Blood Ghost Wolf. Ituring mo na itong, regalong pagbati mula sa kuya mo, yung halimaw na pinatay ko sa labas ng harang dati. Kapag nalaslas na, papakuha ko ang isa sa mga pangunahing buto nito, at ipapanday para maging sandata na ipapadala sa'yo. Anong sandata ang gusto mo? Biglang pumasok sa isip mo ang natatanging kakayahan ng Taotay. Ang banal na sibat na lumalamon sa langit. Agad kang nagsalita, gusto ko ng sibat. Natigilan sandali si Yeshongen. Pagkatapos ay tinapak niya ang balikat mo at humalakhak, bata ka. Ang galing mo talagang pumili. Sakto, may alam akong isang sibat, na mas bagay sa'yo. Bago ang pagsusulit, siguradong ipapadala ko yon sa'yo. Kung ano man ang gusto mong gawin. Sige lang, gawin mo.
Hanggat nandito ako, si Ye Xiang'en. Walang sino mang mangangahas na mga api ng mas mahina. O gamitin ang kanilang katayuan para gipitin ka. Habang sinasabi yun, pasulyap niyang tiningnan ng dikalewang si Xiao Tianba. Sukdulan ng kapangitan ng ekspresyon ni Xiao Tianba. Pero ni isang salita ay hindi siya nang ahas na sabihin. Sumimangot siya, at padubog na inihagis ang isang token sa kamay ni Su Waner. Malamig niyang sinabi, ito ang token ng isang rehistradong miyembro ng aking Chanyo Saint Group. Pagkasabi niyon, sinama na niya si Xiao Ao, at umalis nang hindi man lang lumilingon. Tiningnan ni Su Waner ang token sa kanyang kamay. Ang pakiramdam na dapat sana'y puno ng kagalakan, ay tuluyan ng naglaho sa mga sandaling ito. Tanging walang katapusang pagsisisi na lang ang natira. Naghanda na ring umalis si Ye Xiang'en. Bago umalis, inilibot niya ang kanyang tingin sa buong paligid. At nag-iwan ng isang malamig na babala, ang alitan ng mga nakababatang henerasyon. Wala akong pakialam dyan, pero kung sino man sa inyo ang aasa sa inyong edad at mas mataas na cultivation. Para mga api ng mas mahina, huwag ninyong masisisi akong si Ye Xiang'en. Kung hindi ako magpapakita ng awa, pagkasabi niya ng mga salitang iyon, naging isa siyang sinag ng pilak na liwanag. At naglaho sa kalawakan, nang makita ng mga prinsipal ng mga kalapit na universidad ang nangyari. Wala na rin silang nagawa kundi umalis na lang. Tanging si Wang Dezi na lang. Ang naiwan, nakatayo roon na gustong umiyak ngunit walang luhang mailabas. Hindi lang niya nawala, ang isang henyo na tulad mo na bihira lang matagpuan. Kundi lubusan ka pa niyang ginalit. Samantala, si Su Waner, ay nilamon ng matinding pagsisisi na parang isang malaking alon. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. At muli siyang napaluhod sa lupa. Sa sandaling iyon, isang binata ang lumapit sa tabi ni Su Waner. At nagkunwaring tinutulungan siya, Waner. Ayos ka lang ba? Pagkatapos noon, bigla siyang lumingon. Masamang nakatitig sa iyo. Galit na sumigaw, Lin Mo. Paano mo natiis na saktan ng ganito si Waner? Anong klaseng lalaki ka? Hinahamon kita sa isang laban hanggang kamatayan. Tatanggapin mo ba o hindi? Bakit naman hindi? Kalmado kang sumagot. Taya ay 1,000,000 daksha coins. Kung hindi, huwag na nating pag-usapan. Pumapayag ako. Sumagot ang lalaki ng walang pag-aalinlangan. Pero, ang mga patakaran ng isang laban hanggang kamatayan. Dapat alam mo, tama, kapag umakyat na sa entablado, buhay man o kamatayan, walang sisihan. Kung hindi sapat ang iyong kakayahan, kahit mamatay ka pa, wala kang karapatang managot kahit sino. Siyempre, bahagya kang napangiti, kung ganoon, hinihiling ko sa mga kagalang-galang na din na maging tagahatol. Para maging saksi, anong tagahatol? Kalokohan. Hoy bata, huwag mong isipin na hindi namin alam ang mga balak mo. 3 araw ka nang nagising, at isa ka pang S-level talent. Siguradong hindi na mababa ang level mo ngayon. Samantalang si Lin Mo ay kagigising lang. Paanong makakalaban siya sa iyo? Oo nga, sa tingin ko, hindi ka mabuting tao. Sunod-sunod na minura ng 4 na din ang lalaking iyon. Ngunit itong lalaking nagngangalang Xingpeng, umaasa sa kanyang ama na si Xing Tao ng Blood Flame Holy Legion, ay walang pakialam sa kanila. Malamig siyang ngumisi, mga kagalang-galang na din. Siya mismo ang pumayag dito. Wala siyang pakialam. Kaya bakit kayo nakikialam sa hindi nyo problema? Tama si Xingpeng. Ito ay sarili kong desisyon. Igalang nyo na lang ako. Nagsalita ka. Ikaw na bata ka. Isang din ang masamang tumingin kay Xingpeng. Huwag mong isipin na hindi ko alam kung anong masamang binabalak mo. Kung hindi makuha, sisirain. Bakit ganyan ka kabaluktot mag-isip? Wang Dezi, hindi na kita kaibigan. Ang tao, hindi nakikipagkaibigan sa aso. Tumingin siya sa inyong dalawa. At sinabi sa malalim na boses, sige, maglaban kayo. Ako ang magiging referee. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na aura ang biglang bumalat sa katawan ni Xingpeng. Kasunod nito, nakumpleto niya ang kanyang pagbabagong anyo. At naging isang S-class na halimaw, ang Golden Pong. Tingnan ninyo, iyan ang simbolo ng Black Iron Rank 5. 3 araw pa lang siyang nagising. Pero nasa Black Iron Rank 5 na siya. Siguradong pay to win ang isang to. Habang nagkakagulo ang lahat, isang malakas na aura ng dugo ang kumuha sa atensyon ng lahat. Nagbagong anyo ka at naging ang napakadominanteng kulay dugong si Tao Tai. Pero sa pagkakataong ito, walang sumigaw sa buong lugar. Tanging nakabibinging katahimikan lamang ang namayani. Dahil ang simbolo ng level sa itaas ng ulo mo ay malinaw na Black Iron Rank 1. Isang agwat ng 4 na rank. Sa tingin ng lahat, kahit gaano pa kalakas ang iyong talento, imposibleng malampasan ang ganoong kalaking agwat. Pero ikaw, parang wala lang sayo. Ano naman kung Black Iron Rank 5 siya? Hindi nila alam kung ano ang tinatawag na sinaunang 10 distrito. Bigla na lang naging isang guhit ng gintong liwanag si Xingpeng. Taglay ang hindi mapipigilang lakas. At dumamba papalapit sa'yo. Samantala, agad mong ginamit ang iyong talentong Oblivion's Rage. Ang aura sa paligid mo ay biglang sumiklab sa tindi. Nang matauhan si Xingpeng. Huli na ang lahat, marahas na inapakan ng dambuhalang kuko ng Xincan ang katawan ng Golden Pong. At ibinuka nito ang dambuhalang bibig na uhaw sa dugo. Nang i-activate mo ang iyong kakayahang Infinite Plunder, malinaw na naramdaman ni Xingpeng na ang sarili niyang kakayahang Sword of Raging Speed ay marahas mong inaagaw mula sa kanya. Tigilan mo yan. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para galawin ang anak ko? Sa sandaling iyon, isang sigaw na puno ng galit at pagkabahala ang narinig. Ang dumating ay walang iba kundi ang ama ni Xingpeng, si Xing Tao ng Blood Flame Holy Legion. Galit siyang nakatitig sa iyo. At halos lumuwa ang mga mata sa galit. Naglakas loob kang patayin ang anak ko. At tapusin na kita ngayon din.
Malamig mong iniangat ang iyong tingin. At sino ka naman sa akala mo? Natalo siya, kaya dapat siyang mamatay. Itinarap mo ang iyong kuko sa dibdib ng Golden Pong. At marahas na dinukot ang beast core nito. Sa isang simpleng pagpisil, agad itong naduraj na parang pulbos. Nang makita ito ng lahat, sila ay natigilan sa gulat at hindi makapagsalita. Bigla, isang dambuhalang gawa sa bato ang bumagsak mula sa langit. At buong lakas na lumagapak sa lupa. Yumanig ang buong lugar dahil dito. Ito ang halimaw na pinakawalan ni Tsingtao. Dahan-daang iniunat ng higanteng bato ang dambuhalang palad nitong tumatakip sa kalangitan. At marahas itong ihinampas sa iyo, ang lakas ng loob mong patayin ang anak ko. Uunahin kitang patayin, para samahan ang anak ko sa kabilang buhay. Sa sobrang takot, nagkanya-kanyang takbuhan ang mga estudyante. Sinubukang pumihil ng 4 na dekano. Ngunit ang kanilang 4 na gold level na lakas, ay kulang na kulang para harapin ng isang blue jade level na military commander. Tsingtao, huwag mong pair-alin ang init ng ulo mo. Si Lin Mo ay isang pambihirang henyo ng ating Great Xia, na minsan lang sa 10,000 taon kung lumitaw. Ang pumatay sa isang henyo ng Great Xia. Alam mo ba kung ano ang magiging kabayaran niyan? Isa siyang henyo ng Great Xia. Bakit? Ang anak ko ba hindi? Bakit kailangang mamatay ang anak ko? Pero siya hindi pwedeng mamatay. Nagmistulang demonyo sa galit si Tsingtao. Ang anak mo mismo ang naghamon ng laban hanggang kamatayan. Sadyang mas mahina lang talaga siya. Hindi mo pwedeng sisihin si Lin Mo. Wala akong pakialam. Patay na ang anak ko. Kailangan din niyang mamatay. Shin Wiguo, umalis ka sa daraanan ko. Kundi, pati ikaw papatayin ko. Sa sandaling iyon, may narinig na pangatlong boses. Tigilan mo ko, gago. Agad na nagmura pabalik si Tsingtao nang hindi nag-iisip. Sino ka ba sa akala mo? Kung matapang ka talaga, ulitin mo yan sa harap ko. Pero nang maaninag niya kung sino ang dumating, nang inag ang buong katawan niya, nanginginig ang boses niya, babanal. Banal na commander, bakit po kayo narito? Alisin mo na yung transformasyon mo. Hindi, pinatay ng hayop na to ang anak ko. Papatayin ko siya, para ipaghiganti ang anak ko. Nababaliw ka na ba? Malamig na sinabi ng banal na commander na si Lizu ng Blood Flame Holy Regiment. Patay ang anak mo, dahil lang yan sa mas mahina siya. Labanan hanggang kamatayan to, wala kang ibang dapat sisihin. Ang batang yan ay tao ni Ye Xiong'an, ang 9 Heaven Silver Dragon. Si Ye Xiong'an mismo ang nagsabi niyan, na sino mang magtangkang man lamang sa mas mahina, hinding-hindi niya ito palalampasin. Gusto mo bang madamay ang buong Blood Flame Holy Regiment? Dahil sa'yo. Masyadong mahina ang anak mo. Pakinggan mo ko, naka-livestream pa rin ngayon. Baka mamaya, itong lahat, model. Nakikita ni Ye Xiong'an ang lahat. Kung sakaling dumating talaga siya, kahit ako ay hindi ka may iligtas. Nakatitig ng masama sa iyo si Tsingtao. Para kanyang gustong lapain ng buhay. Pero ang dambuhalang palad na tumatakip sa kalangitan, ay huminto sa ibabaw ng iyong ulo. At kahit anong gawin ay hindi makababa. Saint Commander, hahayaan ko na lang bang ganito at tiisin ang galit ko? Kung hindi mo kayang tiisin, edi mamatay ka na lang. Kasunod nito, isang matalim na liwanag ng sibat ang biglang sumulpot sa ere. Nandito na si Ye Xiong'an. Teka, mali, isa lang itong manifestasyon ng kanyang diwa ng pakikipaglaban. Ito ba ang kapangyarihan ng Nine Skies Silver Dragon? Vice Commander Ye, sana'y pagbigyan mo ako. Patawarin mo na si Tsingtao. Hindi pa tapos magsalita si Lizu. Nang ang liwanag ng sibat ay bumagsak mula sa tuktok ng ulo ni Tsingtao. Ang kanyang dambuhalang katawan na gawa sa bato, na para bang tinamaan ng kidlat ng Diyos, ay agad na sumabog ng pira-piraso. Sino ka sa tingin mo? Para pagbigyan kita, isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Ang sino mang manakit sa mga henyo ng ating Great Xia, ay ituturing na isang taksil sa bayan. Kayong Blood Flame Holy Legion, may angal ba kayo? O baka naman, ang mga ginawa ni Tsingtao, ay kagagawan ninyong Blood Flame Holy Legion. Kayo ang nasa likod nito. Agad na namutla ng gusto ang mukha ni Lizu. Dali-dali siyang nagsalita, walang kinalaman dito ang Blood Flame Holy Legion. Kasalanan lahat ito ni Tsingtao. Tama lang ang ginawa mong pagpatay sa kanya, Vice Commander Ye. Nang marinig ito, nagulat ang lahat ng naruroon. Ito ang pagiging dominante ni Ye Xiong'an, ang Nine Skies Silver Dragon. Iyan din ang lakas ng loob mong hamanin sa publiko ang working ng Daksha. Sa buong kasaysayan ng sangkatauhan, maraming henyo ang lumitaw, ngunit ang karamihan sa kanila, ay walang kapangyarihan, walang impluensya, at walang koneksyon. Kahit gaano ka pa man kagaling, marami pa ring tao, sa hayagan man o sa patago, ang gustong pumatay sa iyo. Pero ngayon, dahil nasa likod mo na si Ye Xiong'an, wala nang mangangahas naman lamang sa iyo. O gamitin ang kanilang koneksyon at kapangyarihan para apihin ka. Si Tsingtao, ang pinakamalaking babala, binasag ni Lizu ang katahimikan. Yumuko siya sa iyo at nagsalita, na may halong pagsuyo sa tono, itong nangyari. Kasalanan ko lahat dahil hindi naging mahigpit ang pamamahala ko sa aking mga tauhan. Itong gold grade na Beast Jade mula sa halimaw na Meteor Firewolf. Ituring mo na sanang personal kung paumanhin. Sana'y tanggapin mo ito, kaibigang Lin Mo. Muling nagulat ang lahat ng tao sa paligid. Hindi nila kailanman inakala, na ang pinuno ng Blood Flame Holy Group, ay sa isang bagitong kabataan, hayagang hihingi ng tawad. Sa kabilang banda, sa Imperial Capital, sa headquarters ng Red Holy Group, Xiong'an, itong ginawa mo sa harap ng maraming tao, na walang sabi-sabing pagpatay sa isang commander ng militar.
Ang bagay na iyon, napakahirap para sa akin na asikasuhin. Sino na namang matandang hakluban ang naninira sa likuran ko? Hindi man lang nag-angat ng tingin si Ye Xiang'an, habang pinupunasan ang kanyang Silver Dragon Spear. Casual siyang nagsalita, ang ikatlong young master ng pamilyang Qin. Si Qin Haoran, matindi kang isinumbong sa military department. Para na rin niyang ipinagtanggol ang bayaw niyang si Xiao Tianba. Yung taong yun lang pala. Ang daming arte, pahagyang napangisi si Ye Xiang'an. Hintayin mong matalo ko muna itong boss. Kung ganun, puntahan mo siya at kausapin ng maayos. Ikaw talagang bata ka. Sana lang yung pag-uusap ninyo ay maging maayos talaga. Napakibit ang gilid ng labi ni Yin Tianxi. Maingat niyang sinulyapan ang baril nito. Sa puluhan ng baril ay may nakaukit na maliliit na salita, sandata ng katotohanan. Gets ko, daanin sa santong papasan, di ba? Kung lalaban ka, edi lumaban ka. Huwag mo lang siyang idedirekta sa ICU, ayos na. Nitong mga nakaraang araw kasi, ang mga ICU ward sa ospital ng Imperial Capital ay medyo puno na. Sa sandaling iyon, tila may naalala si Ye Xiang'an. Nagtanong siya, hindi ba malapit na ang taunang New Moon Beast Tide? Oo nga, naging seryoso ang mukha ni Yin Tianxi. Ang mga halimaw sa labas ng mga guho nitong mga huling araw ay lalong nagiging marahas. Ayon sa hula ni Commander Zing, ang ika-14 na Numbered Monster King ay posibleng malapit ng lumitaw. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Ye Xiang'an. Kung babalikan ang kasaysayan ng daan-daang bansa sa Blue Star, ang paglitaw ng kahit anong numbered monster ay nangangailangan ng pagtutulungan ng mga pinakamalalakas na mandirigma mula sa iba't ibang bansa upang matalo ito. Wala pang kahit anong bansa, ang nakapatay ng mag-isa ng isang numbered class na halimaw. Ang huling paglitaw ng numbered monster 13 ay 30 taon na ang nakalipas. Ang dating Holy Commander ng Red Holy Corps ay nasawi sa labanang iyon. Ang 9 Heavenly Kings, mahigit kalahati sa kanila ang namatay. Kung ganoon na ang sinapit ng mga pinakamalalakas, paano pa kaya ang mga ordinaryong mandirigma sa mababang antas? Malalakas ang mga halimaw sa mga guho, walang duda roon. Ngunit sa panahon ngayon na patuloy na lumalakas ang sangkatauhan, para sa isang malaking bansa tulad ng Dacia, hindi sila makapagdudulot ng napakalaking pinsala. Ang kaisa-isang bagay na kailangang pag-ingatan ng husto ay ang mga numbered class na halimaw, iyon ang tunay na ang hari ng mga halimaw na kayang pumuksa sa isang bansa. Umiling si Yin Tianxi at nagsabi, kapag sumiklab na ang New Moon Beast Tide, ang 4 na sagradong grupo ay kailangang lumabas ng buong puwersa para sa isang ekspedisyon sa mga ruin. Pagdating ng panahong iyon, wala ako rito, wala ka rin dito, at yung batang pinoprotektahan mo, siguradong hindi magiging madali ang buhay niya. Natauhan si Ye Xiang'an at napangisi, may oras pa naman ako. Malaki ang pagtitiwala ko sa kanya. Naniniwala ako sa kanya. Ikaw talaga, wala pa akong nakitang binigyan mo ng ganyang kahalagahan. Puno ng pagtataka ang mukha ni Yin Tianxi. Ano ba talaga ang dahilan? Huwag mong sabihin sa akin na dahil lang ito sa kanyang SSS rank na talento. Yung dalaga mula sa pamilya siya ng Imperial Capital ay SSS rank din. Gusto ka pa nga niyang maging guro, pero tinanggihan mo siya agad. Ang bagay na yun, hindi ko talaga pwedeng sabihin sa iyo. Tahimik na tiningnan ni Ye Xiang'an ang kanyang palad. Noong una, sa likod ng screen, nang makita ko ang sandali ng paggising mo kay Ken, nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, tila nakita niya ang anino ng isang nilalang na kulay dugo, matatag na nakatayo sa gitna ng kalawakan. Kinakain ang araw, buwan, at mga bituin. Ang tinatawag na hari ng mga halimaw. Ang tinatawag na SSS rank na halimaw. Sa harap ng nilalang na iyon, ay maituturing lang na pinakamababang uri ng pagkain. Mas malinaw sa kanya kaysa kanino man. Ang talento mo, ay siguradong hindi lang basta SSS rank. Kasabay nito, tinanggap mo ang Beast Jade mula kay Lizu. At agad kang tumalikod at umalis sa lugar. Ang awaken ng ceremony ng Shanghai Monster Academy. Sa wakas ay matagumpay na nagtapos. Ngunit hindi maipinta ang mga pagmumukha nila sa sama ng loob. Isa na rito ay dahil gumising ka lang ng sirang bahay. Kaya't pinatalsik ka sa eskwela ng prinsipal na si Wang Dezi. Ang isa pa ay ang ex-girlfriend mong si Su Waner na nakipaghiwalay sa iyo dahil dito. Kasama ang kanyang mga magulang. Hindi mahirap isipin, nasa kanilang mga buhay. Magbabayad sila ng isang napakasakit na kabayaran. Pagbalik mo sa inuupahang bahay, ikaw na gumising ng isang SSS level na halimaw, ay hindi na ngayon gipit sa pera. Kinontak mo ang taong bumili ng bahay mo noon. Ngunit sinabi niya sa iyo, na ang bahay na iyon, ay naibenta na niya sa iba. Matapos ang paulit-ulit na pagtatanong, nakuha mo mula sa kanya ang contact information ng bagong may-ari. Ang pangalan ng bagong may-ari ay Xia Chengcheng. Hindi mo mapigil ang mapangiti. Gaano kaya kalakas ang loob ng isang tao para magkaroon ng ganyang pangalan? Humiling ka na lang at tinawagan ang numero. Hello, si Miss Xia po ba ito? Ako po si Lin Mo. Gusto ko sanang makipag-usap sa inyo tungkol sa bahay sa Jinyun Subdivision. Hindi ko lang alam kung available po kayo para makipagkita. Dito na ako nakatira sa bahay. Wala akong balak ibenta. Isang malamig ngunit kaaya-ayang boses ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya. Pagkasabi nyon, agad niyang ibinaba ang tawag. Akala mo ay wala ng pag-asa. Nang biglang tumunog muli ang telepono. Ang sabi mo kanina, anong pangalan mo? Lin Mo. Bakit po? Pagkalipas ng kalahating oras, kabilang Isla Coffee Shop, hinihintay kita. Isang babaeng may napakagandang mukha
ang lumitaw sa upuang nasa harapan mo. Mayroon ding nakahandang dokumento sa mesa. Nakatira na ako sa bahay na iyon. Imposible nang ibenta pa. Pero, kung papayag ka, ako na lang ang uupa sa'yo. Ito ang kontrata natin sa Korenteng. Medyo natigilan ka. Sobrang direkta naman ng babaeng ito. Basta na lang siyang lumapit at gustong makasama ka sa bahay. Ano, ayaw mo ba? O masyado bang mahal ang upa? Tinaasan ng kilay ni Sia Chingcheng. Kung ganun, 1,000 ang upa kada buwan. Tatanggapin mo ba? Medyo hindi ka makapagsalita. Ang bahay mo na ito, na may sukat na 140 hanggang 50 metro kwadrado. Kung talagang ipaparenta sa iba, ang buwan ng upa ay dapat hindi bababa sa 4,000. Ang presyong inalok ni Sia Chingcheng ay malinaw na may ibang layunin. Ngunit nang pag-isipan mo ulit, siya nga na babae ay hindi natatakot. Ikaw pa kaya na isang lalaki. Ano pa ang ikakatakot mo? Kaya agad mong kinuha ang ballpen at pinirmahan ang iyong pangalan. Habang tinitingnan ang pinirmahan mong kontrata, sa gilid ng labi ni Sia Chingcheng, ay lumitaw ang isang ngiting halos hindi mo mapansin. Sa susunod, hahayaan mo akong pagmasdan ka ng malapitan. Bakit sa dinami-rami ng may SSS rank na talento? Ganoon na lang ang pagpapahalaga sa iyo ni Senior Ye. Ano ba talaga ang espesyal sa iyo? Hindi ako magpapalampas ng kahit isang detalye. Lahat ng iyon ay aalamin ko. Sa gabi, para alamin ang iyong pagkatao, inanyayahan ka ni Sia Chingcheng na maghapunan. Hindi ka na masyadong nag-isip pa, at pumayag ka kaagad. Pero pagpasok ninyo sa restaurant, ang tingin ng lahat ng tao sa paligid, ay agad na napunta kay Sia Chingcheng. Diyos ko, hindi ba tiyan ang senyorita ng Sia family mula sa Imperial Capital? Si Sia Chingcheng, grabe ang ganda niya. Talagang bagay sa kanya ang pangalan niya. Narinig ko na isa siyang SSS level na monster awakener. Isa siyang tunay na walang kapantay na henyo. Tinaasan mo ang iyong kilay, at tumingin sa katabi mong si Sia Chingcheng. Ikaw ang senyorita ng Sia family sa Imperial Capital. Walang baalang tumango si Sia Chingcheng. Oo, di ba, gwapo? Ano nangyaring hindi mo alam ang pagkatao ng Chingcheng namin? Isang masiglang boses ng babae ang narinig mula sa gilid. Ang nagsalita ay ang best friend ni Sia Chingcheng na si Ning Suso. Tiningnan kanya mula ulo hanggang paa. Puno ng pagkatsismosa ang kanyang mga mata. Anong relasyon yung dalawa? Siya ang landlord ko. Ako ang tenant niya. Oy. Biglang naging interesado si Ning Suso. Nakatira na pala kasama ng boyfriend niya si Chingcheng. Bilis, ikwento mo sa akin. Ano ba talagang nangyari? Inirapan siya ni Sia Chingcheng. At hindi pinansin ang kanyang biro. Nang makapasok sa private room ng restaurant, sa wakas ay hindi mo na napigilan. At tumingin ka kay Sia Chingcheng. Diretsahan kang nagtanong, ang isang tanyag na senyorita ng Sia family mula sa Imperial Capital ay sadyaing lapitan ng isang mahirap na estudyanteng tulad ko. Ano ba talaga ang pakay mo? Hindi na rin nagpaligoy-ligoy si Sia Chingcheng. Diretsahan niyang sinabi, sinubukan kong maging disipulo ni Ye Xiang'an, ang Nine Heavens Silver Dragon. Pero diretsahan niya akong tinanggihan. Pero si Senior Ye, pero dahil sa iyo, sadya pa siyang pumunta sa Shanghai Prefecture. At hindi nagatubiling patayin ng isang commander ng militar. Dapat mong malaman, kahit na siya, hindi niya basta-basta pwedeng patayin ng isang commander ng militar. Ngayon, kumilos na ang ikatlong batang amo ng pamilya Qin sa Imperial Capital. Para ay impeach siya sa departamento ng militar. Ang sitwasyon ni Senior Ye ay naging napakadelikado. Lin Mo, ano ba talaga ang espesyal sa iyo? Para tulungan ka ng ganito ni Senior Ye. Para sa kaalaman mo, ako, si Sia Chingcheng, ay isa ring SSS level na awakened. Hinding-hindi ako nagpatalo kaninuman. Ganun pala, hindi mo mapigil ang matawa. Binibining Sia, nagseselos ka sa akin. Paanong magseselos ako sa'yo? Agad na tumutol si Sia Chingcheng. Kung ginawa iyon ni Senior Ye, syempre mayroon siyang sariling mga plano. Ako ang tinatanong mo, paano ko malalaman? Kung magtatanong ka, dapat siya ang tanungin mo. Kapag hindi makapagdesisyon, magsuntukan na lang. Panunukso ni Ning Suso sa gilid. Maglaban kayong dalawa. Baka kapag naglaban kayo, paintindihan na ni Chingcheng ang lahat. Pwede akong maging referee ninyo. Nag-isip sandali si Sia Chingcheng. At tumango, may punto si Suso. Pwede nga tayong maglaban. Pero ang direktang laban ay hindi gaanong angkop. Kapag nagsimula na tayong maglaban, baka hindi ko mapigilan ang aking sarili. Palapit ka nang sumali sa assessment ng Grand Sia University. Kung masaktan kita, hindi magiging maganda yan. Ganito na lang, pumunta tayo sa labas ng harang. Sa listahan ng mga pinapahanap ng militar ng Shanghai State, may isang halimaw na nasa ika-45 pwesto. Magpaligsahan tayo kung sino ang unang makakapatay sa halimaw na yon. Anong masasabi mo? Kapag ako ang nanalo, kailangan mong sabihin sa akin kung bakit nga ba ikaw ang pinili ni Senior Ye. Nang marinig mo ito, agad kang nagka-interes. Paano naman kung ako ang manalo? Imposibleng manalo ka, edi wala na palang laro niyan. Teka, kinagat ni Sia Chingcheng ang kanyang labi. Tila nakapagdesisyon na. Kapag ikaw ang nanalo, mula ngayon, magiging alalay mo ako. Kung saan mo ako utosang pumunta, doon ako pupunta. Usapan na. Matapos kumain at uminom hanggang mabusog, kayong lahat ay direktang nagtungo sa kampo ng militar ng Shanghai State. Nang marinig ni Qin Huiguo ang inyong hiling, umiling-hiling siya, imposible. Hinding-hindi maaari. Dapat alam ninyo kung gaano kayo kahalaga sa Grand Sia. Sa hinaharap, tiyak na magiging tagapagtanggol kayo ng Grand Sia. Pero hindi ngayon, Tito Qin.
Alam kong para sa kapakanan namin ang iniisip ninyo. Pero hindi nyo na kailangang mag-alala. Mahina kong sinabi ni Xia Qingcheng. Isa lang namang bronze level na halimaw iyon. Kahit hindi ko alam kung ano lang iyon para kay Lin Mo. Pero para sa akin, si Xia Qingcheng. Bali wala pa iyon. Pagkasabi niya noon, isang nakakakilabot na lamig ang biglang sumabog mula sa kanyang katawan. Isang malabong imahe ng isang ice phoenix ang lumitaw-litaw sa kanyang likuran. Black Iron, ika-10 antas. Binibining Xia, natatandaan ko, mula nang magising ang kapangyarihan mo. Wala pang ang isang buwan ang nakalipas, di ba? Puno ng pagkabigla ang mukha ni Qin Wiguo. Para sa akin, ang sistema ng antas sa Black Iron ay pwedeng-pwede kong baliwalain. Ganyan talaga ang Qingcheng namin. Masayang sigaw ni Ning Suso sa gilid. Tito Qin, gusto ko ring sumama kay Qingcheng sa labas ng pader. Nagbibiro ka ba? Walang masabi si Qin Wiguo. Kitang-kita naman ang lakas ni Binibining Xia. Ikaw, anong lakas mo? Hehe, Black Iron, 0.5 na antas. Natulala si Qin Wiguo. Hindi ba't ibig sabihin yan, hindi ka pa man lang nakakabuo ng rank insignia? Agad niyang ibinaling ang tingin sa iyo. At nagtanong, Lin Mo, ikaw, ano na ang lakas mo ngayon? Alam ko na noong awakening ceremony. Tinalo mo si Xing Pang na isang Black Iron, ika-5 antas. Pero kung hanggang Black Iron, ika-5 antas lang ang lakas mo. Hinding-hindi kita hahayaang lumabas. Natahimik ka sandali. Sinabi mo, Black Iron, ika-3 antas. Hindi pwede. Hinding-hindi pwede. Maging si Xia Qingcheng ay nagpipigil ng tawa sa gilid. Pabiro niyang sinabi, bakit hindi ka nalang sumuko ng maayos? Para hindi na rin mag-alala si Chief Qin sa kaligtasan mo. Saglit kang nag-isip, at sinabi sa kanila, huwag kayong aalis dito. Hintayin niyo muna ako sandali. Pagkasabi niyon, tumalikod ka at lumabas ng opisina. Pumasok sa katabing banyo. Inilabas mo ang 3 matingkad na pulang bote. May 3 pang Beast Core, at ito mismo. Ang nakuha mo dati mula kay Xing Pang. Ang Blood Essence at Beast Core ng isang Bronze Level 3rd rank na halimaw. Pagkatapos, direkta mong ginamit ang iyong talent na Infinite Devour. Sa normal na sitwasyon, kapag ang isang ordinaryong tao ay gumagamit ng Blood Essence ng halimaw para palakasin ang katawan, kailangan nilang gumamit ng medicinal liquid para tunawin ang Blood Essence, at saka dahan-daang ay absorb sa pamamagitan ng pagbabad sa paliguan. Ngunit sa prosesong ito, malaking bahagi ng enerhiya ng Blood Essence ang nawawala. Isang patak ng Blood Essence, ang bahagi na normal na naa-absorb ng katawan, ay humigit kumulang 50% lamang. Ganoon din ang nangyayari sa mga Beast Core. Pero sa harap mo, na may talentong Infinite Devour, ang mga problemang ito, ay baliwala lamang. Sa pag-activate ng skill, ang tao tay sa loob ng iyong Sea of Consciousness, ay iminulat ang kanyang mga matang kulay dugo. Isang nakakatakot na puwersang humihigop ang biglang sumabog. Sa isang iglap lang, ang lakas mula sa 3 bote ng Blood Essence, ay tuluyan mong na-absorb lahat. Kasunod nito, ibinuka mo ang iyong bibig at kinuha ang 3 Beast Core. Direkta mong nilunok, ang banyo ay agad na binalot ng makapal na pulang ilaw. Malinaw mong nararamdaman, na ang sarili mong lakas, ay rumaragasa sa pagtaas sa bilis na kitang-kita. Black Iron, ika-6 na rank. Nagtagumpay. Ang mga bagay na ito, ay direktang nagpataas sa iyo ng 3 maliliit na antas. Kung bubuksan mo ang Forgotten Tyranny Mode, ang iyong lakas, ay tiyak na hindi masihina sa isang Black Iron, ika-10 rank. Pero hindi pa ito sapat. Ang kailangan mo, ay isang dambuhalang pagkapanalo. Kaya naman, muli kang naglabas ng isang botelya ng gintong Blood Essence. Ito mismo ang ibinigay sa iyo ni Ye Xiang'an. Asensya ng dugo ng gold level na halimaw na Blood Ghost Wolf. Sa teorya, sa kasalukuyan mong antas na Black Iron, kung pilit mong sipsipin ang asensya ng dugo ng isang gold level na halimaw, may 79.7% tsansa na sisubog ka kaagad hanggang mamatay. Pero taglay mo ang walang katapusang abilidad sa paglamon ni Kenken. Kaya wala kang dapat ikatakot. Nang basagin mo ang prasko ng asensya ng dugo, isang napakatindi at masamang aura, ang agad na bomb alert sa buong gusali ng militar. Malinaw mong nakita, ang isang anyong multo ng isang Blood Ghost Wolf, na nakatitig sa iyo ng mabangis, na parabang sa susunod na segundo, ay susugod ito, at pupunitin ka ng pira-piraso. Kasabay nito, sa loob ng opisina, biglang tumayo si Qin Wiguo, at nagbago ng husto ang kanyang mukha, ang masamang aurang ito. Huwag mong sabihing may nakapasok na halimaw. Sakto sa oras na iyon, isang sundalo ang nagmamadaling pumasok. Apurahang nagulat, Hepe, may naramdaman kaming presensya ng isang gold level na halimaw. Huwag kang magpanik, nasaan ang pinagmumulan ng aurang iyan? Hepe, nasa banyo po. Ano ka mo? Banyo. Agad na naramdaman ni Qin Wiguo na may mali. Nagmamadali ring sumunod sa kanya sina Xia Qingcheng at Ning Suso. Patungo sa dulo ng pasilyo. Ang pinagmumulan ng aura, ay nasa banyo nga sa dulo ng pasilyo. Gulat na gulat si Qin Wiguo. Kahit nasa panahon ng mga halimaw, at napakaraming kakaibang uri ng mga ito. Pero ang pasukin ng banyo ng kampo militar, ay masyado ng katawa-tawa. Kakarating lang nila sa pinto ng banyo. Isang bugso ng nag-aalab na init, ang biglang sumalubong sa kanila mula sa loob. Kasunod nito, isang alulong ng lobo na yumanig sa langit at lupa ang narinig. Hindi ako maaaring magkamali. Ito ang presensya ng isang gold level monster. Lumayo kayo. Palakas na sigaw ni Qin Wiguo. Agad niyang sinimulan ang kanyang pagbabagong anyo. Isang ulo ng lobo ang lumamon sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nag-anyong halimaw siya na parang taong lobo.
Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nagliliwanag na may mahinang apoy. Magiting at pambihira, ito mismo ang A-rank monster na ginaising ni Qin Wiguo, ang Ninja Blade Silver Wolf. Ang lakas nito ay nasa ika-6 na yugto ng gold level. Agad na sumugod si Qin Wiguo sa banyo. Pero nang makita niya ang tagpo sa loob, agad siyang napuno ng pagkabigla. Ito ang Blood Ghost Wolf. Dapat malaman na, ang likas na kakayahan ng Blood Ghost Wolf ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang Ninja Blade Silver Wolf. Parehong kabilang sa mga A-rank monster. Sa pag-iisip nito, hinigpitan ni Qin Wiguo ang hawak sa kanyang mahabang espada. Hahakbang na sana siya para umatake, para patayin ang Blood Ghost Wolf na ito. Nang biglang may isang malinaw na boses na narinig, "Hepe Qin. Huwag kang lalapit." Nang marinig ito, doon lang napansin ni Qin Wiguo na nakatayo ka sa loob ng banyo. Sa tingin niya, salukuyan mong kinakaharap ang Blood Ghost Wolf na iyon. Ako ang puntirya nito, isa lang naman itong patay na hayop, at sinusubukan pa akong kalabanin. Hindi niya alam ang kanyang limitasyon. Dahil sa paalala mo, sa wakas ay natauhan si Qin Wiguo. Ang Blood Ghost Wolf na ito na lumulutang sa hangin ay walang pisikal na katawan. Lin Mo, ginamit mo ang gold level blood essence na ibinigay sa iyo ni Vice Leader Ye. Oo, tumango ka. Kaya naman, sisipsipin ko na ito ngayon. Nababaliw ka na ba? Napasigaw si Qin Wiguo sa gulat. Sa lakas mo, kahit isang patak lang ng essence blood mula sa isang gold level monster. Sapat na yon para durugin ang katawan mo. Tapos maglalakas loob kang sipsipin ng isang buo. Sa sandaling iyon, biglang pumasok sina Xia Qingcheng at Ning Suso. Nang makita ang eksena sa kanilang harapan, natigilan silang lahat, hindi makapaniwala sa nakikita. Manood na lang kayo. Tumingin ka sa phantom ng Blood Ghost Wolf na nakalutang sa ere. Puno ng paghamak ang iyong mukha. Nagsalita ka para mangasar, gusto mo kong patayin. Gusto mo kong kainin. Sige, kapag nagtagal ka pa, uubusin kita hanggang sa wala nang matira. Dahil sa pang-aasar mo, agad na nagalit ang Blood Ghost Wolf. Mabilis itong sumugod pababa, at dumamba sa iyo. Ngumisi ka, at biglang namula ang iyong mga mata. Pagkatapos, isang phantom ng dambuhalang halimaw na kulay dugo ang nagbukas ng bibig nito. At nilamon ka ng buo, tinakpan ka ng makapal na kulay pula. Isang marahas na alon ng enerhiya, na parang tibok ng puso, ang kumalat palabas. Nang mawala ang pulang liwanag, muling lumitaw ang iyong anyo. Ang makapangyarihang phantom ng Zinti ay nakatayo sa iyong likuran. Biglang naliit ang mga mata ni Xia Qingcheng. Kahit na ang eksena ng iyong pagbabagong anyo ay napanood na niya dati sa video. Iba pa rin ang epekto kapag personal mo itong nakita. 100,000 beses na mas malakas kaysa sa video. At itong aura, kahit pagisingin niya ang kapangyarihan ng SSS class na Ice Phoenix Flame Phoenix. Tiyak na makakaramdam pa rin ito ng pangingilabot. Mula sa kaibuturan ng puso ay makakaramdam ito ng pagkabahala. Sa sandaling iyon, ikaw ay buong tapang na humakbang pasulong. Sinuntok mo ng buong lakas ang ulo ng Blood Ghost Wolf. Kasabay nito, ang nakakapangilabot na kapangyarihan mong lumamon, na parang isang marahas na hangin, ay tuluyang bumalat sa buo nitong katawan. Nang makita ito ni Qin Wiguo at ng kanyang mga kasama, ganap silang natulala. Paano ito posible? Talagang balak niyang sipsipin ng buo ang asensya ng dugo ng Blood Ghost Wolf. Ito ba ang kapangyarihan ng tao tay? Pagkalipas ng isang segundo, narinig ang isang daing ng pagtutol mula sa Blood Ghost Wolf. Ang buong katawan nito ay kusa na lamang naging isang hibla ng asensyang kulay dugo. Na tila baliw na pumasok sa loob ng iyong katawan. At ang iyong aura ay muling lumakas sa bilis na kitang-kita ng mga mata. Naging mas lalo pa itong malakas. Black Iron, ika-10 baitang. Tagumpay, nang tuluyang maglaho ang pulang liwanag. Itinigil mo na ang iyong pagbabagong anyo. Tumingin ka sa natutulalang si Qin Wiguo. At mahina kong sinabi, "Pinunong Qin. Ngayon, may karapatan na ba akong lumabas ng barrier?" Sa mga oras na iyon, si Qin Wiguo ay hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Samantala, ang tingin ni Xia Qingcheng ay walang tigil na naglalaro sa iyo. Tila sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit kalabis na pinapahalagahan ni Ye Xiang'an. Doon, sakalang natauhan si Qin Wiguo. Seryoso siyang nagsalita, "Sige, pinapayagan ko na kayo ni Xia Qingcheng na lumabas ng barrier. Pero, kayong dalawa ang pinakamahuhusay sa ating Great Xia. Kailangan ko kayong sundan ng palihim para masiguro ang inyong kaligtasan. Ayos lang ba iyon?" "Oo naman." Nakarating sila sa harap ng teleportation array ng hukbong militar ng estado ng Qinghai. Kasabay ng pag-ilaw ng isang asul na liwanag, ang mga anyo ng 4 na tao ay sabay-sabay na naglaho sa gitna ng teleportation array. Sa pamamagitan ng teleportation array, maaaring direktang pumunta sa campus sa frontline ng hukbong militar ng Daksha. Pagkalabas pa lang sa array, isang mabangis at malupit na pakiramdam ang agad na sumalubong sa kanila. Ang laki ang mga mata ni Ning Suso. Puno ng pagkabigla ang kanyang mukha. Narito ang campus sa frontline. Mula sa mga guho, isang pader lang ang pagitan. Minsan na siyang nakapunta rito kasama ang mga nakatatanda sa kanyang pamilya. Noong panahong iyon, kasagsagan ng pagsiklab ng daluyong ng mga halimaw ng bagong buwan. Mismong ang kanyang ama ang pumunta para sugpuin ang mga halimaw sa ilang. Ang labanang iyon ay lubhang madyugo. Ang mga mandirigma ng Daksha at ang mga halimaw mula sa mga guho ay naglaban ng buong bagsik. Ang buong kalupaan ay nababad sa sariwang dugo. Ang tagpong iyon ay sariwang-sariwa pa rin sa alaala ni Xia Qingcheng.
Sa sandaling iyon, biglang yumanig ang lupa, makikita sa di kalayuan, mahigit 10 higanteng halimaw na may taas na mahigit 10 metro, ang nakaayos sa isang pila, at naglalakad patungo sa kanilang direksyon. Ang mga higanteng halimaw na ito, ang ilan ay may hawak na mahahabang espada, ang ilan ay may hawak na mga kalasag. Ang buong katawan nila ay puno ng kalawang. Sa kanilang mga mata, mababakas ang katatagan at tibay ng loob. Palaging alerto ang kanilang mga nerbiyos. Bahagyang naging seryoso ang ekspresyon ni Xia Qingcheng. Sabi niya, ito ang mga C-class na insect monster. Ang katangian nila ay malaki ang katawan at malakas. Ngunit limitado lamang ang kanilang potensyal na lumakas pa. Maraming tao sa Daksha ang nagising na may ganitong uri ng halimaw. Narito sila sa kampo. Buong araw silang nananatili sa kanilang anyong halimaw. Nagpapatrolya sila araw at gabi, walang tigil. Minsan, sa sobrang tagal, nakakalimutan na nga nila kung tao pa ba sila o halimaw na. Alam naman ng lahat na dito sa Great Xia, hindi na mabilang ang mga awakened at ang mga tulad nilang monster awakened. Sa tuwing sasapit ang New Moon Beast Tide, sila ang laging isinasabak sa harapan bilang pain. Ang tungkulin nila ay protektahan ang syudad sa likod nila hanggang kamatayan. Nang marinig mo yan, ang pakiramdam mo ay bumigat din ng kaunti. Kahit na laging may nagsasabi sa'yo na malupit ang mundong ito, pero palagi ka lang nasa loob ng mga pader. Kaya hindi mo pa talaga naranasan ang panganib. Hanggang sa makarating ka dito sa kampo sa front lines. Doon mo lang nalaman na ang mga akala mo dati ay sobrang inosente pala. Ang lugar na to ay parang isang impyerno, sa hangin. Laging may mabigat na amoy ng dugo na hindi nawawala. Kung saan-saan, may mga dambuhalang naglalakad at nagpapatrolya. Sa labas ng mga pader, sunod-sunod ang mga etenggal ng halimaw, na hindi tumitigil. Tara na, punta na tayo sa portal. Paglabas natin sa portal, mga guho na ang makikita ninyo. Pagdating doon, makikita ninyo mismo kung gaano talaga kalupit ang mundong ito. Sabi ni Qin Weiguo, habang inaabot ang isang mapa kay Xia Qingcheng. Ang halimaw na kailangan ninyong patayin ay ang Floam Water Monster Frog. Nakatago sa isang lawa, mga 3 kilometro ang layo sa labas ng lungsod. Lilinawin ko lang sa inyo, hanggat hindi nanganganib ang buhay ninyo, hinding-hindi ako makikialam. Tumango si Xia Qingcheng. Pagkatapos, ang mga anino ng iilan ay muling naglaho sa liwanag ng teleportation circle. Kasabay nito, sa kalaliman ng mga guho, sa tabi ng isang malinaw na lawa, 3 anino ang kasalukuyang nagtatago sa likod ng isang puno. Sila ay mga miyembro ng isang grupo ng mersenaryo. Nabubuhay sila para sa pansariling interes. Hanggat may pera, kaya nilang gawin ang kahit na ano. Sa mga sandaling iyon, nakahanda na ang kanilang bitag. At taimtim silang nakatitig sa lawa sa kanilang harapan. Boss, itong halimaw na Agos Palaka. Sa tingin mo ba talaga ay lalabas siya? Syempre, pag-ulong na sinabi ng kanilang pinuno na si Liuli. Paboritong kainin ng halimaw na Agos Palaka ang ganitong klaseng third tier na isdang pilak ang kaliskis. Sariwa at malambot ang laman nito, kaya paboritong-paborito niya ito. Siguradong lalabas yan, ang isang halimaw na Agos Palaka na wala sa tubig. Halos 10 hanggang 20% lang ng lakas niya ang kayang gamitin. Sa oras na yon, itong halimaw na pang-45 sa listahan ng mga pinapatay, ay magiging akin na. Sa mga sandaling iyon, isang dambuhalang pulang anino, ang biglang lumundag mula sa lawa. Ito na nga ang halimaw na Agos Palaka. Ang nilalang na ito, bukod sa mayroon itong pambihirang kakayahang tumalon, kinokontrol din ito ang kapangyarihan ng agos ng tubig. Agad na hininaan ni Liuli ang kanyang boses, bilis, magtago kayo. Sobrang talas ng pakiramdam ng halimaw na Agos Palaka. Huwag kayong magpahalata sa kanya. Maingat na pinigil ng 3 ang kanilang paghinga. Ngunit minaliit pa rin nila ang lakas ng halimaw na Agos Palaka. Ibinuka nito ang dambuhalang bibig, at nagpakawala ng isang nakakakilabot na sigaw. Agad na namuo ang tubig at naging matatalim na espada, na pinakawalan patungo sa pinagtataguan ng 3. Biglang nagbago ang ekspresyon ng 3. Ang isa sa kanila, ay agad na tinagos ng palaso ng tubig sa ulo. Binawian ito ng buhay. Nang mapansin ni Liuli na delikado ang sitwasyon, isinama niya ang natitirang kasama, at dali-daling tumakas papalayo. Pero ang halimaw na palaka ng Agos ay hindi man lang nag-alala. Para rito, ang 2 taong ito, ay para lang karne sa sangkalan. Biglang naglaho ang anino ng halimaw na palaka ng Agos. Sa sumunod na segundo, lumitaw na ito sa itaas ng kanilang mga ulo. Lagot na, mamamatay na ako rito. Sa bingit ng kamatayan, isang mariingal na phoenix ng yelo na kulay asul. Ang pumailan lang sa himpapawid, di mabilang na tinik ng yelo, na may dalang lamig na tagos hanggang buto. Ang bumulusok patungo sa halimaw na palaka ng Agos. Sinamantala ni Liuli ang pagkakataon para magtago sa malayo, habang pinapanood ang laban ni Xia Qingcheng at ng halimaw na palaka ng Agos. Nang makita ng halimaw na nakatakas ang bibiktimahin na sana nito, sumiklab ito sa galit, pero agad din itong napansin, na ang phoenix na yelo sa kanyang harapan, ay isang mas dekalidad na biktima. Pumislap sa kasakiman ang mga mata ng halimaw na palaka ng Agos. Ang dila nito ay parang isang mahabang latigo, na humagupit ng malakas kay Xia Qingcheng. Kasabay nito, bumulwak ang nakamamatay na lason mula sa bibig nito. Sa sandaling tumama ang mga tinik ng yelo sa lason, agad na natunaw ang lahat ng ito. Agad na namutla si Xia Qingcheng. Bigla niyang napagtanto na ang lakas ng halimaw na palaka ng Agos ay tiyak na hindi pang bronze level. Sa kasagsagan ng panganib, isang matangkad na figurang kulay dugo
bumagsak mula sa langit. Agad mong ginamit ang talento ni Tao Tian, ang kalupitan ng paglimot. Ang buong paligid ay tila ganap na nabalot ng kulay dugo. Ang haligi ng tubig sa iyong harapan na may dalang napakalakas na puwersa ay bigla mong sinuntok at winasak. Nang makita ito ng umaagos na halimaw na palaka, isang tingin ng pagkabigla ang gumuhit sa mga mata nito. Kasunod nito, muli nitong ibinuka ang malaki nitong bibig. 4 na haligi ng tubig ang umikot at sumugod palabas. Walang tigil na tumututok sa iyo. Dahil dito, agad mong ginamit ang ninakaw mula kay Xingpeng. Ang talentong espada ng nagwawalang bilis. Biglang tumaas ng isang antas ang iyong bilis. Pagkatapos, mabilis kang nagpakawalan ng mga palad. Ang mga bakas ng palad na kulay dugo ay may kasamang mga anino. At winasak ang lahat ng espadang tubig. Dinurog ang lahat ng ito. Kasunod nito, humakbang ka pasulong. At agad na nawala sa iyong kinatatayuan. Isang anino ng dambuhalang gintong agila ang dumaan. Tila nagkaroon si Tao Tian ng isang pares ng gintong pakpak, at naging hari ng kalangitan. Sa isang iglap, nakarating ka na sa harap ng umaagos na halimaw na palaka. Nanigas sa takot ang buong katawan ng umaagos na halimaw na palaka. Ganap na natigilan sa kinatatayuan nito. Itinikom mo ang iyong kamao. Nagpakawala ng isang suntok, at agad mo itong pinatay doon mismo. Habang inaabot mo, kinuha mo ang Beast Core at Beast Jade mula sa loob ng katawan nito. Ang kulay dugong anino ni Tao Tian ay unti-unti ring naglaho. Kasabay nito, si Xia Qingcheng na hindi kalayuan ay nakatingin sa iyo na may komplikadong ekspresyon. Iwinagayway mo ang Beast Core at Beast Jade sa iyong kamay. Bahagyang ngumiti sa kanya, at sinabing, sa pagkakataong ito, ako ang nanalo. Xia Qingcheng, kailangan mong panindigan yan. Talo na ako. Congratulations sa iyo, Lin Mo. Sa sandaling iyon, alam na alam niya sa kanyang sarili. Kung hindi ka lang kumilos agad kanina. Sa pagkakataong ito, kahit hindi man siya mamatay, siguradong malubha ang pinsalang matatamo niya. Sa mga sandaling iyon, ang dalawang sina Liolin na nagtatago sa likod ng puno, nang makitang patay na ang halimaw na palakang ilog, ay mabilis na lumabas. Nakatingin sila sa hawak mong Beast Jade at Beast Core, at ang kanilang mga mata ay puno ng kasakiman. Pero nagkunwari pa rin silang puno ng pasasalamat, at yumuko ng malalim sa inyo, salamat sa pagligtas ninyo sa amin. Maraming salamat po talaga, walang anuman, maliit na bagay lang, walang emosyon mong sinabi. Sinensyasan ni Lioli ang kasama niya sa tabi, at mabilis na ngumiti at nagsalita, salamat po talaga sa pagliligtas. Siguradong napagod po kayo, pero akong tubig dito, gusto nyo bang uminom? At saka, itong halimaw na palakang ilog, tutulungan ko na kayong dalhin pabalik. Habang sinasabi iyon, naglabas siya ng 2 bote ng malinaw na tubig na sinlaki lang ng gamot na iniinom. Galing ito sa isang nilalang na tinatawag na water pouch beast, isang likido na kinuha mula sa katawan nito. Ang sangkap nito ay walang pinagkaiba sa ordinaryong tubig. Ang tanging kaibahan lang, ay itong tubig na ito, ay sobrang nakakapawi ng uhaw. Salamat, hindi kami nauuhaw. Diretsahang tumanggi si Xia Qingcheng. Mga tagapagligtas, natatakot po ba kayong baka may lason ito? Hindi po, paano naman po namin magagawa ang ganoong bagay? Kayo po ang nagligtas sa buhay namin. Mabilis na sinabi ni Liuli. Nagkukunwaring na api ang hitsura. Nang makita ito, inagaw mo mula sa kanyang kamay ang 2 bote ng likido. At inihagis ang isa kay Xia Qingcheng. Sinabi mo, mabuti naman ang intensyon niya. Huwag mo nang tanggihan. Habang sinasabi iyon, agad mong binuksan ang takip. At nilagok lahat. Pinagkiskis ni Liuli ang kanyang mga kamay. Isang malaswang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, mga bat-ihing Ginoo. Ano po ang pakiramdam ninyo? Ayos lang, ayos lang. Sabi mo habang nakangiti, itong tubig mo, napakasarap, may lasa pa ng lason. Agad na natigilan si Liuli. Teka, pare, alam mo nang may lason. Ininom mo pa rin. Oo naman, tumango ka. Sa totoo lang, sa unang lagok ko pa lang, alam ko na. Pero uhaw na uhaw lang talaga ako. Kaya hindi ko na pinansin. Walang masabi si Liuli at ibinaling ang tingin kay Xia. Qingcheng, ay ikaw, nalaman mo rin ba? Umiling si Xia Qingcheng. Pagkatapos ay ibinuka niya ang kanyang bibig. At iniluwa ang isang buong bloke ng yelo. Nakapaloob dito, ay ang mismong bote ng tubig na inihagis mo sa kanya kanina. Nang makita ito ng 2 mersenaryo, agad silang natulala, ngunit ikaw ay ibinuka ang iyong mga braso. At sinabing nakangiti, hali kayo, patayin niyo na ako. Nalasan na ako, wala na akong lakas ngayon kahit pumatay ng langgam. Kasabay nito, ang dugo sa buong katawan mo ay nagsimulang umusok ng husto. Isang marahas na aura, ang biglang bumalat sa buong lugar. Nakita ng 2 na hindi maganda ang sitwasyon. Tatalikod na sana para tumakbo, ngunit iwinasiwas ni Xia Qingcheng ang kanyang kamay. At agad na nagpalabas ng isang makapal na pader ng yelo, na hamarang sa kanilang daraanan. Ang 2 wala nang matatakasan, ay biglang umalabang kapangyarihan sa kanilang katawan. Sa sumunod na sandali, sila ay naganyong 2 halimaw. Ang isa ay isang halimaw na may bakal na ulo, na buong lakas na sumugod sa pader ng yelo. Ang isa naman ay isang halimaw na daga, ay agad na nagsimulang maghukay sa lupa, para subukang tumakas. Sayang nga lang, ang bilis nila, sa harap mo, ay masyadong mabagal. Sa isang iglap, lumitaw ka, at tinapakan ang ulo ng halimaw na daga. Pagkatapos, nagpakawala ka ng isang atake gamit ang iyong palad mula sa malayo. Sa isang tira lang, agad na naibalik sa kanilang orihinal na anyo ang 2, at nawalan na sila ng kakayahang lumaban. Mabilis na lumapit si Qin Wiguo, habang nakatingin sa 2 nakahandusay sa lupa.
Galit siyang sumigaw. Ang lalakas naman ng loob ninyo. Ang isa sa kanila ay si Xia Qingcheng, ang tanging anak na babae ng pamilyang Xia mula sa Imperial Capital. At ang isa naman ay ang pinakamagaling na henyo sa kasaysayan ng Qinghai Prefecture. Si Lin Mo, ang SSS rank Awakened. Naglakas loob kayong lasunin silang tatlo. Sa buong Great Xia, walang sino man ang makapagliligtas sa inyo. Nagkatinginan ng dalawa, at agad na namutla na parang patay. Nang makita ito, kalmado kang nagsalita, Chief Qin. Patayin mo na sila. Pagkasabi mo niyan, winasiwas lang ni Qin Weibo ang kanyang kamay. At agad na tinapos ang buhay ng dalawa. Pagkatapos, malakas niyang inanunsyo, sa kompetisyong ito, si Lin Mo, isang malaking panalo. Gulat na tumingin si Ning Suso kay Xia Qingcheng. At napasigaw, hindi nga, simula ngayon, ikaw na ang personal na katulong ni Lin Mo. Anong personal na katulong? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Bahagyang namula ang pisngi ni Xia Qingcheng. Sinaway niya ito, basta, halos pareho lang naman ang ibig sabihin, Humadyak-jak si Ning Suso, ang isang ice queen na diyosa, nahulog sa mundo ng mga mortal. Isang love story kasama ang isang mahirap na lalaki. Nakakatuwang isipin. Tara na, ngayong naayos na ang bagay na ito. Bumalik na tayo kaagad, kung magtatagal pa tayo sa ilang. Masyadong mapanganib, sabi ni Qin Weibo. Pero pagbalik ninyo sa kampo, napansin ninyo, nakakaiba ang sigla rito. Nakita ang tatlong kabataang naglalakad ng magkakatabi. Ang mga tao sa paligid, ay pinag-uusapan sila. Tingnan nyo, ang mga henyo mula sa Imperial Capital. Bakit sila napunta sa kampo natin? Lalabas din ba sila ng harang para manghuli ng mga halimaw? Narinig ko na itong tatlong henyo ay malapit nang kumuha ng pagsusulit para sa Grand Xia University. Kaya sadya silang pumunta sa mga guho para magkaroon ng karanasan sa totoong laban. Nang makita ni Xia Qingcheng ang tatlong iyon, agad na kumunat ang noo niya. Bakit? Kilala mo sila? Tanong mo. Sila ang magkakapatid na Wang mula sa Imperial Capital. Ang pamilya Wang ay suportado ng pamilya Qin. Sa kanilang angkan, mayroong isang general mula sa departamento ng militar. Ang tatlong iyan, karaniwan, doon sa Imperial Capital, ay masasabing medyo may pangalan din. Medyo seryoso ang tono ng pananalita ni Xia Qingcheng. At ang pinaka-importante sa lahat, napakaganda ng relasyon nila kay Xiaoao. Mga alipor sila ni Xiaoao. Habang nagsasalita, napunta sa iyo ang tingin niya. Pag-ulong niyang sinabi, kung maaari lang, maghanap ka muna ng lugar na mapagtataguan. Itong magkakapatid na Wang, mas nauna silang nagising kaysa sa akin. Sa tulong ng mga yaman ng pamilya nila, mas mataas pa sa akin ang level nila. Sa tansya ko, lahat sila ay bronze rank 3 pataas. Pero hindi pa man siya natatapos magsalita, ang magkakapatid na Wang, ay napansin na kayo, at lumapit na may mapanuksong ngiti. At sa sandaling iyon, sa isipan mo, biglang may lumabas na paalala mula sa 10 Vicious Gods Temple. Tunog, ang sinaunang mabangis na hayop, ang True Dragon, ay naglabas ng unang pagsubok. Hinihiling sa host na pumasok sa system space sa loob ng 10 minuto. Kapag lumagpas sa oras, sa pilitang hihilahin ng host papasok. Natulala ka na lang, kung kailan pa naman ganito. Saka pa dumating, sa mga sandaling ito, ang magkakapatid na sina Wang Chong, Wang Meng, at Wang Chen ay nakalapit na sa inyo, at nagsalita ng may pang-asa, aba, hindi ba't ito ang henyo numero 1 ng Qinghai State? Bakit naman, ang isang henyong may ganito kataas na talento, kailangan pa ring magsanay sa mga guho, o baka naman, ang ating dakilang henyo ay hindi sigurado sa sarili niya na makakapasok sa Great Xia University. Wala masyadong tiwala sa sarili, pero nang makita nila si Xia Qingcheng, ang ekspresyon sa kanilang mga mukha, ay biglang nagkaroon ng bahid ng pag-aalinlangan. Tutal, ang background ni Xia Qingcheng ay hindi basta-basta kayang banggain ng pamilyang Wang. Miss Xia, bakit ka napasama sa ganitong klaseng basagulero? May kinalaman ba yan sa inyo? Malamig na sagot ni Xia Qingcheng. Ang mga bagay tungkol kay Miss Xia, natural na wala kaming pakialam. Napangisi si Wang Chong, pero itong bagay tungkol kay Lin Mo, ang kaugnayan namin dito, ay malaki na. Noon pa man, malaki na ang naitulong sa aming tatlong magkakapatid ni Tio Xiao. Itong si Lin Mo, pinahiya si Tio Xiao sa harap ng maraming tao. Si Tio Xiao ay nakatatanda, kaya hindi na niya ito papatulan. Pero kaming tatlong magkakapatid, ibang usapan na yun. Lin Mo, kung may tapang ka, lumabas ka at harapin kaming tatlo. Sa isang patas na laban, isa laban sa isa. Pagsukatan tayo ng lakas, para na rin kaming tatlong magkakapatid, ay masilayan ang lakas ng numero 1 henyo ng Qinghai Prefecture. Kung gaano nga ba talaga ito kalakas. Nang marinig ito, sa galit ni Ning Suso ay iwinagayway niya ang kanyang maliliit na kamao. At galit na nagmura, punyeta. Ang yayabang ng mga taong ito. Lin Mo, sugurin mo na't bugbugin sila. Sa sandaling iyon, tumingin din sa iyo si Xia Qingcheng. At pabulong na nagtanong, kaya mo ba? Akmang may sasabihin ka na sana. Nang biglang nagdilim ang iyong paningin, nanghina ang iyong katawan, at diretsong natambo papunta kay Xia Qingcheng. Kasabay nito, ang tunog ng abiso mula sa 10 Fierce Gods Temple, ay muling umalingaw-ngaw sa iyong isipan, oras na. Pilit na pinapapasok ang host sa templo, upang kumpletuhin ang pagsubok ng tunay na dragon. Kasabay ng isang dagandong ng dragon na yumanig sa langit at lupa. Sa isang madilim na espasyo, isang anino ng tunay na dragon. Ang dahan-daang nagmulat ng gininto ang mga mata nito. Mortal, maligayang pagdating sa aking pagsubok. Kapag nalampasan mo ang aking pagsubok,
Mapapasa iyo ang aking kapangyarihan. Dahan-dahan nitong itinaas ang ginintuan nitong mga sungay. Itinuro ang espasyo sa tabi nito. Isang gininto ang bukal. Ang biglang lumitaw. Mula sa tubig ng bukal. Umuusok ang makapal na puting singaw. Isang bugso ng matinding init. Ang sumalubong sa iyo. Ito ang pinakadawa ng aking dugo. Ngayon, kailangan mong pumasok sa lawa ng dugo. At sipsipin ang lahat ng dugo sa loob nito. Habang ginagawa mo ito, pipigilan ng templo ng 10 halimaw ang kapangyarihan ng tao tay sa iyong katawan. Tanging sarili mong katawan ang magagamit mo para sipsipin ito. Kapag kinaya mo, makukuha mo ang aking kapangyarihan. Kapag hindi mo kinaya, kamatayan ang iyong kahahantungan. Pero, may karapatan ka ring tumanggi. Ikaw ang Panginoon ng templo ng 10 halimaw. Maaari mong hindi tanggapin itong kapangyarihan ko bilang tunay na dragon. Nang marinig mo ito, bahagya kang napangiti, isang kapangyarihang kusa ng ibinibigay. Bakit hindi ko tatanggapin? Pagkatapos, nang walang kahit kititing na pag-aalinlangan, diretso kang sumugod sa lawa ng dugo ng dragon. Ngunit ang iyong katawan, sa pagdampi pa lang sa kumakalat na puting singaw, agad na napaso ang malaking bahagi ng iyong balat. Interesante, dinilaan mo ang iyong mga labi, habang ang iyong mga matay puno ng kabaliwan. Halika, ipapakita ko sa'yo, sino ba talaga ang may-ari ng katawang ito? Hayaan ang bagyo, na mas lalong lumakas pa. Diretso kang tumalon sa loob ng dragon pool. Pinanood ng tunay na dragon ang iyong ginawa. Puno ng paghanga ang mga mata nito. Ang unang pagsubok ng katapangan ay nalampasan mo na. Pero, ang pangalawang pagsubok, ang Immortal Dragon Body. Kung malalampasan mo ba o hindi, ay nakasalalay na sa sarili mong kapalaran. Sa sandaling ito, pagpasok mo sa pool of dragon's blood, naramdaman mong tila dudurugin ka hanggang sa maging pulbos. Ang gintong dugo ng dragon na lumulutang sa paligid, ay marahas na pumasok sa iyong katawan. Ang pakiramdam na ito, ay parang may isang dambuhalang panggiling ng karne, na paulit-ulit na dinudurog, ang lahat ng iyong buto at laman. At paulit-ulit ding binubuong muli. Napakasarap, pakiramdam ko, lilipad na ako. Katawan ko to, ako ang masusunod. Nakababad ka sa pool of dragon's blood. Walang habas mong sinisipsip ang dugo ng dragon na para kang nababaliw. Tila hindi mo man lang nararamdaman ang sakit na tumatagos hanggang sa buto. Nang makita ito ng tunay na dragon, siya ay lubos na natulala. Ang taong to, hindi kaya isa siyang masokista. Sa paglipas ng panahon, ang gintong liwanag sa dragon pool, ay unti-unting humina. Binabati kita, host, natapos mo ang unang pagsubok ng tunay na dragon. Nakuha mo ang isa sa mga talento ng tunay na dragon, Dragon's Might. Kayang supuin ang 50% lakas sa pakikipaglaban ng mga halimaw na may kaparehong antas. Pangalawang talento, Dragon Combat. Nakuha mo ang talento sa malapitang labanan ng lahi ng tunay na dragon. Pangatlong talento, Summon Wind and Rain. Kayang magpatawag ng maulan at mahanjing panahon. Binabati kita, host, natapos mo ang pangalawang pagsubok ng tunay na dragon. Nakamit ang immortal na katawang dragon. Paghilom ng naputol na bahagi ng katawan. Hindi namamatay, hindi nasisira. Proteksyon ng mga marka ng dragon. Puno ng kagalakan ng iyong puso. Napakalakas. Ito ba ang pagsubok ng tunay na dragon? Ngayon, ikaw, mayroon kang pakiramdam. Nagamit lamang ang lakas ng iyong katawan. Kaya mong durugin hanggang mamatay ang isang halimaw na nasa antas bronze, yugto 1. At dahil sa immortal na katawang dragon na ito, maliban na lang kung may isang taong kayang gawin kang abo sa isang atake. Kung hindi, kahit na madurage pa ang kalahati ng iyong katawan. Kaya mo itong buuin muli sa isang iglap. Sa sandaling iyon, ang malakas na boses ng tunay na dragon ay muling umalingaw-ngaw, binata. Ngayong natapos mo na ang aking pagsubok, maaari ka nang umalis. Inaasahan ko, na balang araw ay mamana mo ang lahat ng aking kapangyarihan. Maraming salamat po, nakatatanda. Isa kang mahusay na binata. Walang hangganan ang iyong hinaharap. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Bago ka umalis, ipinagkaloob din sa iyo ng tunay na dragon ang sarili niyang Dragon Pearl. Bilang isang biyaya, matapos kang makaalis, ang dugong kulay na anino sa gilid, ay nagsalita na tila ng asar, "Oh, kumusta? Matandang dragon, itong batang to, hindi masama, di ba? Talagang hindi masama, total, nalampasan niya ang pagsubok ko. Walang kwenta yang pagsubok mo. Sino bang hindi nakakaalam na sayo? Basta marunong lang kumain, lusot na. Anong masama sa pagkain? Lumalakas ako sa pagkain. Ang pagkain ang bumubuhay sa lahat ng nilalang. Ano bang alam mo, Aber? Ayoko nang mag-aksaya ng laway sayo. Hindi ka karapat-dapat makinig, habang dahan-daang naglalaho ang dalawang anino. Ang ulirat mo, ay sa wakas nagbalik na rin sa iyong katawan. Pagmulat mo ng iyong mga mata, narinig mo agad ang pang-aasar ng tatlong magkakapatid na wang. Ang galing talaga ng talento ng isang henyo, no? Kapag may nakaharap na hindi kayang talunin, diretso tulog-tulugan. Iuwi na yan para makatulog. Sinayang lang ang oras natin sa pagpatay ng mga halimaw. Dahan-dahan mong iminulat ang iyong mga mata. Akmang may sasabihin na sana si Xia Ching-Cheng na nasa tabi mo. Pero naginat ka, at dahan-daang tumayo. Teka, huwag muna kayong umalis. Tinawag mo ang paalis ng tatlong magkakapatid na wang. Hoy, kayong tatlo dyan sa harap. Ano nga ulit ang pangalan nyo? Oo, mga peste ng pamilyang Wang. Pasensya na, napuyat kasi ako kagabi, kaya medyo inantok ako kanina. Kaya umidlip lang ako sandali. Gusto nyo bang makipag-earn pike sa akin? Iyan nyo na. Kailangan ko pang bumalik para matulog ulit. Alam mo ba kung sino ang kinakausap mo?
Nagdilim ang mukha ni Wang Chong. At galit na sumigaw. Oo naman. Ang tatlong peste ng pamilyang Wang, di ba? Si Wang Daga, Wang Uod, at si Wang Ipis. Hindi ba yan ang mga pangalan nyo? Nanginginig sa galit ang tatlo. Galit silang tumitig sa'yo. Sige, sige, sige. Talagang matalas ang dila mo, bata ka. Kung nagpatuloy ka lang sana sa pagtulog-tulugan mo, pinalagpas ka na sana namin. Pero nagising ka pa talaga. Kung ganun, huwag mo kaming sisisihing magkakapatid. Kung bibigyan ka namin ng leksyon. Kuya, ako ang lalaban sa kanya. Agad na humakbang pasulong ang bunsong si Wang Chen. Sandali lang, sabi mo, at pinigilan siya. Ano, natatakot ka na ba? Humalakhak si Wang Chong. Ang kailangan mo lang gawin ay humingi ng tawad sa amin ngayon. Dumuko ka ng 2 beses. At kaming 3 magkakapatid, patatawarin ka na namin. Ang ibig kong sabihin, kalmado mong sinabi, kung isa-isa kayong lalaban, masyadong aksaya sa oras. Kaya diretsuhin na natin. Sabay-sabay na kayong 3. Sabay-sabay ko kayong wawasakin. Simple at mabilis. Pagkasabi nito, agad na nanlaki ang mga mata ng 3. Lalabanan niya ang 3. Hindi talaga nila alam kung ito ba ay dahil sa iyong kamangmangan o sa iyong katapangan. Sige, bibigyan ka namin ng pagkakataong iyan. Nang makita ito ng lahat ng naruroon, baka sa kanilang mukha ang matinding gulat. Dahil dapat ninyong malaman, ang 3 magkakapatid na Wang ay hindi mga ordinaryong awakened. Ang na-awaken nila ay puro mga S-class na halimaw. Kasabay ng malakas na sigaw ng 3, sila'y nag-transform. 3 dambuhalang haligi ng liwanag. Ang biglaang bumalat sa kanilang 3. Makalipas ang ilang sandali, 3 halimaw na may iba't ibang anyo ang lumitaw sa kanilang kinatatayuan. Ang panganay, si Wang Chong, ay nag-awaken ng isang S-class na halimaw, ang Green Jade Demon Bull. Ang kanyang dambuhalang katawan ay tila isang maliit na burol. Sobrang nakakatakot ang lakas niya. Ang pangalawa, si Wang Meng. Ang nagising niyang kapangyarihan ay ang Wind Thunder Lightning Cat. Kontrolado niya ang pag-atake gamit ang elemento ng hangin at kidlat. Sukdulan ang bilis niya. Ang pangatlo, si Wang Chen. Ang nagising niyang kapangyarihan ay ang Gemini Flame Demon. Ang buong katawan niya ay nagliliyab sa pulang apoy. Bihasa siya sa matinding malayo ang pag-atake gamit ang apoy. Nang makita ito ng mga tao sa paligid, sunod-sunod silang napasigaw sa pagkamangha. Ang mga halimaw na nagising sa 3 magkakapatid na Wang, bawat isa ay may kanya-kanyang katangian. Kung isa-isa lang sila, kaya pa. Pero kapag sabay-sabay silang 3, ang kanilang kooperasyon ay halos perpekto. Ang malawakang atake ng Green Jade Demon Bull, ang siyang kumokontrol sa laban. Ang sobrang bilis ng Wind Thunder Lightning Cat, ang siyang gumugulo sa kalaban. Ang malayo ang atake ng Gemini Flame Demon, ang pangunahing tagabigay ng pinsala sa ganitong klase ng kooperasyon. Kahit pa ang mga kalaban na mas mataas ng 2 o 3 level sa kanila, ay hindi garantisadong mananalo. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang level nila ay hindi na rin naman mababa. Isang bronze rank 3. Sa sandaling iyon, walang pasen siyang sumigaw si Wang Chen, Lin Mo. Mag-transform ka na. Tapusin na natin tong kalokohan na to. Mag-transform. Anong transform? Bahagya akong napangisi, dahil kapag ako ang nag-transform, wala na kayong pag-asa. Sugod na. Nang marinig yun ng magkakapatid na Wang, kitang-kita sa mga mukha nila ang di paniniwala. Hindi ko na talaga kaya. Sobrang yabang talaga nitong si Lin Mo. Ano? Hindi raw siya magta-transform. Laban pa ba? Sobrang kampante naman niya. Katawang tao laban sa halimaw. Anong klaseng biro to? Isang sampal lang niya. Kayang-kaya na siyang paikuting parang trumpo. Inawiin mo si Wang Chen gamit ang iyong daliri. Mahinahon kang nagsalita, halika na. Huwag na nating sayangin ang oras. Ikaw ang pinakamaingay kanina. Mauna ka na. Nang marinig ito ni Wang Chen, agad siyang sumabog sa galit. Nag-aalabang apoy sa buong katawan niya. Nagpakawala siya ng isang dagandong na yumanig sa buong paligid. At sumugod siya patungo sa'yo. Agad mong ginamit ang pangalawang talento ng tunay na dragon, ang Dragon Combat Tactic. Isang ordinaryong suntok lang, pero walang kahirap-hirap mo siyang napalipad palayo. Pagkatapos noon, mabilis kang lumapit, at muling nagpakawala ng isa pang suntok. Si Wang Chen ay patuloy na napaatras. Wala siyang kalaban-laban. Sa puso ni Wang Chen, puno ito ng pagkadismaya. Paanong nangyari ito? Ako, sa isang direktang sagupaan. Natalo, at saka siya. Nasaan yung tao pa?